Kabanata 1041. Siya ay labis na sumusuporta sa amin. Matapos ang isang nakakahiyang sitwasyon kagabi, itinapon ni Nicole at pinahihit ang kama hanggang hating gabi bago siya makatulog. Gayunpaman, siya ay isang pangulo ng isang kumpanya, kaya hindi siya magiging labis na kamangha-mangha dahil lamang sa isang halik na hindi niya maiiwan ang bahay. Nangako si Nicole na dalhin si Lil Michael sa paaralan kasama si Clayton, kaya ipinagpaliban niya ang kanyang pulong sa umaga. Nagtakda siya ng isang orasan ng alarma at lumabas na may malinaw na ulo sa sandaling oras na. Nang dumating ang ama at anak na lalaki, ngumiti si Nicole kay Clayton at lumuhad upang batiin si Lil Michael. Magandang umaga, bagong mag-aaral. Naisip ni Lil Michael ang eksena kagabi at nakaramdam ng pagkabagabag. Gayunpaman, kapag naisip niya ang babala ng kanyang ama ng mas maaga, pinilit pa ni Lil Michael ang isang ngiti kahit gaano pa mapait ang kanyang puso. Ang ngiti ay formal at napaka-perpekto. Magandang morning, pretty lady. Hindi pa komportable ang puso ni Lil Michael. Sinabi ni pretty lady na hihintayin niya akong lumaki. Paano siya biglang nahulog para sa matandang tatay ko? Hindi pinanatili ng pretty lady ang kanyang pangako. Inaasahan ni Nicole na hindi magiging masaya si Lil Michael tungkol sa nangyari, ngunit hindi niya inaasahan na siya ang magagalit. Ang ngiti ng batang lalaki ay mukhang mas masahol kaysa sa pag-iyak. Hinaplos ni Nicole ang ulo ng batang lalaki. Pagdating natin sa paaralan mamaya, kung hindi mo gusto ito, sabihin mo lang. Ang mga mata ni Lil Michael ay naiilawan at tumango. Ngayon, masayang mukha iyon. Naisip ni Nicole habang kinuha niya ang kamay ni Lil Michael at dinala siya sa kotse. Si Lil Michael ay mukhang malungkot habang nakaupo siya sa kotse at walang tigil na yumuko. Kinain ni Nicole ang agahan na dinala ni Clayton at nasisiyahan ito. Di nagtagal, ibinigay ni Clayton ang isang bote ng gatas. Kumain ng dahan-dahan. Mag-ingat ka, huwag mag-choke. Ngumiti si Nicole at kinuha ang gatas mula sa kanya. Kapag nagkita ang kanilang mga mata, tila may mga sparks na nakabangga. Madaling iniwasan ni Nicole ang kanyang tingin. Kamakailan lamang, sinusubukan ni Clayton na akitin ako sa bawat pagkakataon na makukuha niya. Isang tiyak ang ibig niyang sabihin. Dumating sila sa paaralan. Tiningnan ni Nicole ang pribadong elite international school na ito. Ito ay maganda at luma. Ang paaralang ito ay sobrang mababang profile sa West City, ngunit ang lahat sa bilog na may ilang background sa pamilya ay nais na ilagay ang kanilang mga anak dito. Kaya, ang komprehensibong pagtatasa para sa mga pagpasok sa paaralan ay mahigpit din. Ang guro at kapaligiran dito ay walang kapantay. Siyempre, ang mga bayarin sa matrikula ay katawa-tawa din. Hindi nakakagulat na pinili ni Clayton ang paaralang ito. Sa simula, maraming mga guro ang nakipagpulong kay Clayton ng paisa-isa. Lumabas siya pagkatapos ng ilang mga salita. Alam ng lahat kung sino si Clayton Sloan, kaya hindi na nila kailangang magtanong tungkol dito. Sumunod ay ang pre-admission briefing ni Lil Michael. Bago ipinadala ni Clayton si Lil Michael, nagsalita siya ng in a soft tone, kumilos ng maayos. Kung hindi ka nasiyahan, babalik tayo sa Liberty para sa pag-aaral. Ang simpleng pahayag na iyon ay agad na itinapon ang mga saloobin ni Lil Michael na gawin lamang ang sitwasyon. Ang isang ama ay talagang kilala ang kanyang anak na lalaki. Si Lil Michael ay labis na nalungkot at lumakad sa loob ng isang mabigat na tulan ng lakad. Umupo si Clayton sa tabi ni Nicole, mukhang nakaka-relax at masaya. Maiwan kami sandali. Mag-iimpake ang nurse ng mga damit ni Michael at ipadala ang mga ito. Nagtataka si Nicole. Paano ka sigurado na magugustuhan niya ito dito? Ngumiti si Clayton. Gusto niya ito. Gustong-gusto niya ang pag-aaral. Anong kasinungalingan? Napangiti si Nicole nang walang pasubali habang nakaramdam siya ng puso para kay Lil Michael. Kagabi, nakita tayo ni Lil Michael. Hindi siya magiging hindi maligaya, di ba? Alam ni Nicole na nagustuhan siya ni Lil Michael, kaya nag-aalala si Nicole na hindi matatanggap ito ni Lil Michael kung bigla siyang umalis mula sa pretty lady, girlfriend ni tatay. Itinaas ni Clayton ang kanyang kilay at nagsalita ng may katiyakan. Huwag kang mag-alala, labis siyang sumusuporta sa atin. Si Nicole ay hindi nagsalita sandali. Sige na. Sapat na, pumayag si Lil Michael na manatiling bumalik sa huli.
Si Lil Michael ay hindi mukhang napakasaya, ngunit sigurado siyang ang dahilan. Kabanata 1042. Ang kanyang mga nudes. Ipinadala ni Clayton si Nicole pabalik sa tanggapan ng Stanton Corporation. Nahuli si Nicole sa ipinagpaliban na pagpupulong. J&L Corporation's project had reached the closing stage, and there was a major breakthrough. Clayton also started to get busy with a series of procedures for their exhibition in Europe. Si Tucker, na inilagay ni Nicole sa J&L Corporation, ay inilipat pabalik sa Stanton Corporation at pansamantalang ipinapalagay ang papel bilang isang katulong sa kagawaran ng pananalapi. Logan walked in with some documents. President, Mr. Lincoln Zellman passed over the latest project progress. Naging maayos ang lahat, ngunit ang anak na babae ng Zeco Company ay nag-upo ng anak na babae, na may leukemia, ay namatay lamang kahapon. Si Nicole ay natahimik sa loob ng ilang segundo. Bumantong hininga siya. Kalimutan mo ito, buksan natin ang pahina sa bagay na ito. Tumango si Logan. Ang kapangyarihan ni Lincoln Zellman ay hindi magiging matagal sa paligid. Ang Anti-Criminal Inspection Team ay nagsimulang mag-imbestiga sa bagay ni Lincoln, at magkakaroon ng mga resulta sa lalong madaling panahon. Si Nicole ay abala sa buong araw. Sa gabi nang umalis si Nicole sa trabaho, biglang sumugod si Logan sa kanyang iPad. Ang kanyang mukha ay sobrang flustered. Pangulo, may nangyari. Nagbago ang ekspresyon ni Nicole. Ano ito? Bakit nagpanik si Logan? Hindi mahalaga kung gaano kalala ang sitwasyon, maaari pa rin tayong umasa kay Grant, di ba? Pag-iisip ni Nicole. Hindi alam ni Logan kung paano sasabihin kay Nicole, kaya ibinigay niya sa kanya ang iPad. Ang modelo ng Out of Fame Roman ay nakalantad ang kanyang dating boss Nixon's nudes. Nixon nudes. Hindi ba iyon si Julie Nixon? Tumahimik sandali ang silid. Kinuha ni Nicole ang iPad sa pagkabigla. Ang headline ng balita sa libangan na ito ay nasa mga trending na paksa. Matapos ang isang panahon ng katahimikan, si Roman, na sinipa mula sa International Fashion Circle, ay bumangon muli at nagtakda ng malaking alon sa bilog ng libangan na medyo kalmado kamakailan. Hindi lamang inilantad ni Roman ang mga talaan ng chat sa kanya at Julie, ngunit inilantad din niya ang mga nudes ni Julie. Ang mga larawang iyon ay kinunan sa iba't ibang mga posisyon, at si Julie ay hindi mukhang may kamalayan kapag nakuha ang mga larawang iyon. Bagaman ang lahat ng mga kritikal na bahagi ay na-censor, malinaw na matukoy ni Nicole ang tato ng titik na Q sa bukong-bukong ni Julie. Tanging sina Nicole at Yvette ang nakakaalam sa tato na ito dahil sinamahan nila si Julie upang makuha ito. Biglang nakaramdam si Nicole ng pagsabog ng vertigo. Ang kanyang isip ay blanko, at ang kanyang katawan ay hindi sinasadya na nanginginig. Labis siyang nakaramdam. Ito ba ay isang halimbawa ng casting couch? Hinihiling ng isang lady boss ang sexual na pabor mula sa isang modelo ng lalaki. Hindi ko inaasahan na ang industriya ng fashion ay madilim. Palagi akong nagustuhan ni Roman. Malinis siya at dalisay. Napahiya lang siya ni Miss Nixon. Hindi na makihalubilo si Roman sa bilog dahil sinipa niya siya. Iyon ang dahilan kung bakit gumanti ang Roman. Ang isang lalaki na naglalantad ng isang babaeng tulad nito ay masyadong overboard. Ang Roman ay isang adik sa droga. Hindi na niya malilinas ang kanyang sarili. Marahil ang pag-alis ni Roman mula sa bilog ay binalak ng mga malalaking bosses. Ang sinusubukan na sabihin ni Roman ay ang mayaman na Nixon na nais na itapon sa kanya matapos niyang magustuhan ang ibang tao. Nagmamahal na si Roman sa mayaman na babae tulad ni Nixon at ayaw na iwanan siya. Bilang isang resulta, itinakda niya siya. Ang elite circle ay talagang magulo. Maaari ka bang mag-post ng isang uncensored na larawan sa HD? Karamihan sa mga komento sa online ay hindi kasiya siya upang tingnan. Nicole was furious to see it. Hindi niya naiisip kung ano ang gagawin ng mapagmataas na si Julie kung nakita niya ito. Baliw ba si Julie? Kinuha ni Nicole ang kanyang telepono ng nanginginig na mga kamay at tinawag si Julie. Pagkatapos ng isang tunog, ito ay nakahang. Tumawag ulit si Nicole, ngunit naka-off ang telepono ni Julie. Nabalisa si Nicole kaya tinawag niya si Dominic. Tumagal ng mahabang panahon para kunin ni Dominic ang telepono. Tunog na pagod siya. Tumatawag ka rin tungkol sa mga nakalantad na larawan sa internet, di ba?
Ang iyong ikatlong kapatid ay narito at halos masira ang lahat sa opisina. Nakipag-ugnay ako sa platform ng media. Gusto lang nila ng 2 araw na hype. Nakikita na si Julie Nixon ay mayroon walang background o kapangyarihan, hindi nila nais na gumastos ng anumang pagsisikap na sugpuin ito. Kabanata 1043. Patayin siya. Galit na galit si Nicole upang maging makatuwiran. Kaya, hahayaan na lang nila ito. Ang lahat ay nanunuya kay Julie ngayon. Ano ang ginawa niyang mali? Iniwan lamang ni Julie ang isang walang kabuluhang Roman at ginawang tikman ni Roman ang kanyang sariling mapait na prutas. Bakit kailangang harapin ni Julie ang lahat ng ito? Bumantong hininga si Dominic. Naiintindihan ko, ngunit nangyari na ito. Kahit nabawiin natin ito, huli na. Ang pinakamahalagang bagay ay upang pigilan ang taong iyon na makipag-usap. Kung may masasaktan. Ang ekspresyon ni Nicole ay nagbago ng malaki. Agad niyang ibinaba ang tawag. Logan, kung mayroon man, kunin ang aking malaking kapatid na makitungo dito. Huwag makipag-ugnay sa akin kung hindi ito kagyat. Sagot ni Logan, naunawaan. Alam niya na si Julie ang pinakamatalik na kaibigan ni Nicole, kaya sa oras na ito, hindi na mananatili si Nicole. Tinawag ni Nicole si Kai na parang baliw, ngunit walang sumagot. Sa pag-uugali ni Kai, maaari niya talagang talunin si Roman hanggang sa kamatayan. Tanong niya kay Dominic, alam mo ba kung nasaan si Roman ngayon? Saan napunta ang aking kapatid upang hanapin siya? Sumagot si Dominic, parang nasa bayan siya, Brick County. Ibinaba ni Nicole ang telepono at agad na humakbang papunta sa sasakyan. Sumugod siya ng mabilis hanggat kaya niya. Siya ay natatakot at nag-aalala tungkol kay Julie. Nag-aalala din siya na may gagawin si Kai na isang bagay na hanggal. Nais ni Nicole na hatiin ang sarili sa dalawa. Pagkatapos ay tinawag niya si Yvette. Nagpunta ka ba sa lugar ni Julie? Nagpanik din si Yvette. Nag-aalala ang tono niya. Tumawag ka sa wakas. Natakot ako hanggang sa kamatayan. Papunta na ako doon ngayon. Narinig ko na nagpunta si Julie sa opisina ngunit naharang ng mga tagahanga ng media ni Roman, kaya umuwi siya. Lahat ay sumusumpa sa kanya at sinasabi ang lahat ng mga uri ng malupit na salita. Matindi ang tono ni Nicole. Huwag alalahanin ang internet. Ang pinakamahalagang bagay ay mabuti si Julie. Pumunta sa kanyang bahay at panoorin siya. Pupunta ka, di ba? Natatakot akong hindi ko ito mahawakan. Sinabi ni Nicole, kailangan kong hanapin muna si Roman. Nagpunta rin si Kai upang hanapin siya, kaya natatakot ako na magkakaroon ng mga pagkamatay. Hindi ito magiging madaling linisin. Ilang sandali si Yvette. Okay, pagkatapos ay maghiwalay tayo. Sige at kunin mo si Kai. Iwanan ang buhay ni Bastos na Roman na iyon. Hahanapin ko si Julie. Binaba ni Nicole ang telepono ng isang malabong, "Ma'am." Ang kalahating oras na paglalakbay ay pinaikling hanggang 15 minuto. Ang detalyadong address ni Roman ay ipinadala sa telepono ni Nicole. Pumunta si Nicole ayon sa address. Bukas ang pangunahing pintuan. Pumasok siya at nakakita ng gulo sa loob ng bahay, na parang isang away na naganap. Ang tunog ng isang upuan na bumabagsak ay nagmula sa loob, kaya tumakbo si Nicole patungo sa ingay. Nakita niya na ang Roman ay pinipilit laban sa bintana at hinampes ni Kai. Ang mukha ni Roman ay asul at lila habang humihinga siya para sa hininga. Sinipa pa ni Roman ang upuan mula sa kanyang pakikibaka, ngunit hindi mapakinabangan. Nagpupumigla si Roman at kinilabutan, habang ang mukha ni Kai ay malamig, mahigpit, at walang tigil. Papatayin ni Kai si Roman. Ang puwersa sa mga kamay ni Kai ay patuloy na tumataas dahil nais niyang ibagsak si Roman sa kamatayan o itapon ang Roman sa hagdan. Nasa 16 na palapag sila, kaya tiyak na mamamatay si Roman kung nahulog siya mula rito. Nagbago ang ekspresyon ni Nicole habang nagmamadali siya. Kai. Pinakawalan niya ang kamay ni Kai na may malaking puwersa. Ang mga ugat sa likuran ng kamay ni Kai ay nakaumbok at mahusay na tinukoy. Maliwanag na si Kai ay labis na galit sa oras na ito. Bumantong hininga si Roman sa kaluwagan at lumuhad sa sahig habang tinaakpan niya ang kanyang leeg at marahas na pinagsama. Ang kilay ni Kai ay malamig at nalulumbay. Ang kanyang titig ay madilim, at ang kanyang labis na emosyon ay bumagsak sa instant na nakita niya si Nicole. Bakit ka nandito? Magmadali ka at umalis. Pula ang mga mata ni Nicole.
Maaari niyang sabihin na nais talaga ni Kai na mapupuksa ang Roman. Nanginginig ang mga eyelashes ni Nicole. Tumahimik siya sandali. Ang kanyang tinig ay labis na nababalisa tulad ng sinabi niya, Kai, huwag kang hanggal. Ang bagay na ito ay hindi malulutas tulad nito. Kung namatay siya, talagang matapos ito para kay Julie. Kabanata 1044. Para sa pera. Hindi sa banggitin na walang makakahakbang upang linawin si Julie, ang pagkamatay ni Roman ay maaaring masisi pa kay Julie. Pagdating ng oras, hindi maalis ni Julie ang sarili sa mga paninirang puri na paratang. Ang kilay ni Kai ay bahagyang kumurot. Ang apple ng kanyang Adam ay nakagapos. Sinabi niya sa isang mabagsik na tinig, papatay ko upang maghayganti sa kanya. Marahas na nanginginig ang katawan ni Roman. Nang marinig niya ito, ang Roman ay coward sa sulok sa takot. Hinawakan ni Nicole ang braso ni Kai at tinitigan ang mukha niya. Walang pagmamadali para dyan. Kukunin niya ang kanyang darating na kalaunan. Huwag dumihan ang iyong mga kamay. Panatilihin ang panonood dito at maghintay para sa isang tao na lumapit at ilayo siya. Dapat kang maghanap kay Julie. Nang marinig ni Kai ang pangalan ni Julie, isang pahiwatig ng kadiliman ang tumawid sa kanyang mga mata. Hindi niya makaya upang makita ito na nangyari kay Julie at nakaramdam ng puso. Ayaw ni Kai na umalis dahil ayaw niyang hayaan ang anak ng isang aso na si Roman. Hinawakan ni Nicole ang braso ni Kai. Go! Huwag hayaan si Julie na gumawa ng isang bagay na hanggal. Ang katawan ni Kai ay nanginginig sandali habang sinulyapan niya si Nicole. Naging maputi ang labi niya. Kung ikukumpara sa pagpatay kay Roman, mas gusto ni Kai na higit na mabuhay si Julie. Tumalikod si Kai nang hindi nagsabi ng isang salita at biglang lumingon upang lumayo. Naririnig ang tunog ng makina ng kotse na nag-revive sa ibaba, napalaya si Nicole. Nakatitig si Nicole sa namamaga na mukha ni Roman. Si Roman ay mukhang maliwanag at masaya, ngunit ngayon, siya ay lumubog na pisngi. Siya ay sobrang payat kaya nawala ang kanyang kagandahan. Lumakad siya at tumingin sa kanya. Malamig ang boses niya. Sa paghuhusga sa iyong mukha, hindi ka nagpunta para sa rehabilitasyon ng droga. Umiwas si Roman at binuksan ang kanyang mga mata. Bigla, tumakbo siya papunta kay Nicole at lumuhad sa harap niya. Miss Stanton, mayaman ka, kaya't ipahiram mo sa akin ang ilang pera. Tiyak na babayaran ko sa ibang pagkakataon. Ang nangyari kay Miss Nixon ay kasalanan ko. Hanggat bibigyan mo ako ng pera, agad kong linawin itong bagay. Tahimik ang silid ng ilang segundo. Ang mga mata ni Nicole ay malamig at nakamamatay pa rin habang sinulyapan niya si Roman. Para lang sa pera. Madaling tumanggo si Roman. Lahat ito ay para sa pera. Dati noong humingi ako ng pera, ibinigay pa rin niya ito sa akin, na nangangahulugang gusto niya pa rin ako, ngunit kamakailan lamang, tumigil siya sa pagbibigay sa akin ng anuman. Hindi ko siya makita. Siya ay malinaw na mayaman, ngunit hindi niya ako tinulungan. Pinakawalan ni Roman ang isang kahabag-habag na sigaw at lumuhad sa kanyang tuhod sa gilid. Sinipa siya ni Nicole mismo sa gitna ng kanyang dibdib ng malupit. Nanginginig siya sa galit. Tulungan ang isang katulad mo. Karapat-dapat ka pa ba? Itinuro ni Nicole si Roman. Malamig ang boses niya nang walang pahiwatig ng init. Tingnan ang iyong malagkit na hitsura. Bumalik ka noon, sinanay at isinulong ka ni Julie. Nais niyang gawin kang isang international supermodel, ngunit binaril mo ang iyong sarili sa paa at nais pa ring i-drag siya sa iyo. Naglakad si Nicole at sinipa ulit siya sa dibdib. Ang bawat butas ng katawan ni Nicole ay nais na patayin si Roman. Sa wakas ay naranasan ni Nicole ang paghihimok na patayin na nadama ni Kai kanina. Nanginginig ang katawan ni Roman habang niyakap niya ang sarili. Napakasakit na siya ay marahas na huminga para sa paghinga. Si Nicole ay hindi ang kaunting malambot at patuloy na sinipa siya na parang sinipa niya ang isang patay na aso. Naalala pa niya ang unang pagkakataon na ipinakilala sa kanya ni Julie si Roman. Pagkatapos nito, nais ni Julie na dalhin ni Nicole ang Roman sa auction. Sa oras na iyon, ang karera ni Roman ay tumaas pa rin. Siya ay maasahan sa mabuti, maliwanag, ambisyoso, at nagkaroon ng isang mahusay na pakiramdam ng proporsyon. Mayroon siyang magandang kinabukasan. Hindi inaasahan ni Nicole na lahat ito ay fake. Kapag naisip niya ang mga bagay na ginawa niya kay Julie,
Naramdaman niya talaga ang paghihimok na kumagat sa kanya at ngumunguya siya. Humingi si Roman ng awa sa sakit at paghihirap habang ang kanyang walang halaga na luha ay dumaloy sa kanyang mukha. Nakakainis ang kanyang katawan. Miss Stanton, mali ako. Tumahimik sandali si Nicole, kinuha ang kanyang telepono, at nagsimulang mag-record ng isang video. Malamig ang boses niya habang tinanong niya, ang mga larawang iyon. Kailan mo sila kinuha? Nanginginig si Roman. Namamaga ang kanyang mga mata na hindi niya mabubuksan ang mga ito, kaya natural, hindi niya napansin na nagre-record si Nicole ng isang video. Nang nag-date kami, hindi niya ako hahayaan na hawakan siya. Kaya, inuutusan ko siya, ngunit hindi ko siya hinawakan. Natatakot akong magising siya at mag-flip out. Kabanata 1045. Blackmail. Ipinikit ni Nicole ang kanyang mga mata. Hindi nakakagulat, nang sumabog si Julie kay Roman, hindi niya alam na mayroon siyang mga nudes. Si Roman ay isang halimaw lamang sa isang katawan ng tao. Walang inaasahan na isave niya ang trick na ito sa kanyang manggas. Natatakot ako na hindi niya ako gusto, kaya nais kong magkaroon ng isang bagay sa kanya. Binalaan ko ito nang humingi ako ng pera, ngunit hindi siya nakinig o naniniwala sa akin. Hahaha. Ngumisi si Roman, hindi sigurado kung nais niyang umiyak o tumawa. Nash ni Nicole ang kanyang ngipin. Gumamit talaga siya ng maraming pagsisikap na pigilan ang kanyang galit upang hindi siya patayin. Niloko mo si Julie na may top executive runway show sa ibang bansa. Upang malugod ang babaeng iyon, kahit na natutunan na gumawa ng droga, gayunpaman mayroon ka pa ring pisngi na bumalik kay Julie para linisin mo ang iyong gulo. Tinulungan ni Julie si Roman na bayaran ang parusa para sa pagtatapos ng kanyang kontrata, na napakaganda sa kanya. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Roman at nais ng higit pa, kaya't ginulo niya ulit si Julie. Dahil hindi gumana ang harassment, sinimulan niya itong i-blackmail. Sinubukan ni Nicole na kontrolin ang kanyang emosyon, pagkatapos ay napakamatalinong tinawag ang pulis. Dahil ang online na opinyon ng publiko ay hindi maaaring agad na matubos, maaari lamang silang umasa sa pulisya. Ang mga salita ng pulisya ay mayroon pa ring tiyak na prestihiyo at epekto sa internet. Hindi nagtagal, dumating ang pulisya. Nagpadala si Nicole ng isang kopya ng video kay Dominic para sa backup, pagkatapos ay ibigay ito sa pulisya. Sumunod din siya sa istasyon ng pulisya. Bago tumuloy, tinawag ni Nicole si Floyd upang sabihin sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Pumayag si Floyd at sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Alam ni Nicole na may mga kontak si Floyd, kaya nais niyang gamitin ang mga ito sa oras na ito. Bukod, ito ang katotohanan. Nais lamang ni Nicole na mapagan ang proseso. Sa istasyon ng pulisya, ang lahat ay magalang na nagtanong tungkol sa sitwasyon, at sinabi sa kanila ni Nicole ang lahat na alam niya. Gayunpaman, hindi niya nabanggit ang isang salita tungkol kay Kai na sinisikap na patayin si Roman. Naranasan ng pulisya at agad na alam na si Roman ay isang adik sa droga, kaya hindi sila naging magalang sa kanya. Matapos na itala ang pahayag ni Nicole, pinalabas siya ng pinuno. Miss Stanton, salamat sa iyong kooperasyon. Magalang nang umiti si Nicole. Tulad ng nararapat. Inaasahan ko na ang pulisya ay makarating sa ilalim ng ito ng mas maaga upang makuha ni Miss Nixon ang kanyang nararapat na hustisya. Pinakamabuting may post ang mga resulta ng pagsisiyasat sa online upang kalmado ang mga pagdududa ng mga netizens. Ngumiti ang pinuno. Dahil ito ay nagsasangkot ng paninirang puri at maling impormasyon, hindi namin ito hahawakan ng tahimik. Gayunpaman, hindi mo dapat may post ang video na iyon dahil ang pag-record ng mga pahayag sa ilalim ng pamimilit ay ilegal at hindi wasto. Naunawaan ni Nicole ang kanyang mabuting hangarin. Iningatan lamang niya ang video upang ipakita ito kay Julie. Bukod dito, talagang hindi napakahusay na mag-post ng isang video pagkatapos matalo ang isang tao hanggang sa ang kanilang mukha ay namamaga. Pagkatapos umalis sa istasyon ng pulisya, dumiretso si Nicole sa bahay ni Julie. Inapakan niya ang gas pedal hanggang doon dahil talagang nababahala siya. Maraming mga reporter ang nagtatago sa paligid ng bahay ni Julie, sinusubukan na makakuha ng impormasyon sa unang kamay. Kaya, ang mga pintuan ni Julie ay mahigpit na isinara. Gayunpaman, nakita ni Nicole ang kotse ni Yvette sa malapit at alam na si Yvette ay dapat nasa loob. Tinawag ni Nicole si Yvette.
Di nagtagal, may tumakbo na dalaga at binuksan ang pintuan para kay Nicole. Medyo pula ang mga mata ng dalaga. Miss Stanton, nandito ka. Tumanggaw si Nicole. Okay lang ba si Julie? Umiling-iling ang dalaga. Hindi siya kumakain o uminom sa buong araw at ikinulong ang sarili sa silid. Narito sina Miss Quimby at Ginoong Kai, ngunit hindi rin siya lumabas. Kumuha si Nicole ng ilang mabilis na hakbang at tumakbo sa loob. Pula ang mga mata ni Yvette habang nakaupo siya sa sofa. Sinusumpa niya ang mga netizens na iyon at galit na umiyak siya. Bumalik si Kai mula sa bahay ni Roman at nakaupo doon mula pa pagdating. Ito ay tahimik. Napakalamig ng silid. Sa sandaling pumasok si Nicole, tumayo si Yvette. Si Julie ay nasa silid. Tumanggi siyang makita kami. Kabanata 1046. Tumalon mula sa gusali. Huminga ng malalim si Nicole at nagpadala ng isang kopya ng video na kailangan niya kay Julie. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Kai. Pinanood ito ni Kai sa katahimikan. Ang kanyang mukha ay naging masalimuot at mas hindi kasiya siya. Ibinigay ko si Roman sa pulis. Gumawa pa rin ng ingay. Kinagat ni Nicole ang labi. Kung nagsalita sila sa oras na ito, tataas lamang nito ang pasanin ni Julie. Hindi ito gagana. Tahimik at malamig ang sala. Bigla, sumigaw ang dalaga sa labas. Tumalon si Miss Nixon sa gusali. Biglang sumugod si Kai tulad ng isang gust ng hangin. Naubusan din sina Nicole at Yvette. Si Julie, na hindi nila nakita sa isang araw at na hindi kumakain ng anumang araw, ay nakahiga sa lupa na may dugo na dumadaloy mula sa kanyang ulo. Ang imaheng ito ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala na nakakasakit sa saksi. Umiiyak na si Yvette. Nagpunta si Kai at maingat na hinawakan si Julie. Ang kanyang mukha ay miserably puti. Ang kanyang mga mata ay nag-iisa at napuno ng paghihirap. Jules. Hindi kalayuan, hindi mabilang na mga kamera ang sumabog. Ito ay napakahalata, ngunit wala nang nagmamalasakit. Biglang nakaramdam ng walang laman ang puso ni Nicole. Naglakad siya nang sumakit ang puso niya. Mabilis. Ipadala siya sa ospital. Napakahusay ni Nicole na nanginginig ang kanyang mga kamay habang tumawag siya sa telepono. Hiniling niya sa dalaga na hanapin ang bilang ng pribadong ospital mula sa kanyang telepono, upang makagawa sila ng paghahanda. Pagdating nila sa ospital, dinala si Julie sa emergency room. Ang mga mata ni Kai ay pula at dugo, na kung saan ay medyo morbid at nakakahiya. Nais niyang sundin si Julie ngunit pinigilan na gawin ito. Isinuntok ni Kai ang kanyang kamao ng labis sa dingding, kaya't ang kanyang kamao ay dumudugo. Si Yvette ay nahulog sa sahig at nagbagsak. Julie Nixon. Ano ang big deal? Ano ang big deal? Bakit siya nagpasya na iwanan tayo? Paano niya maipagtalo lang? Si Julie, na nakaligtas sa hindi mabilang na mga paghihirap at hindi kailanman inamin ang pagkatalo, na talagang nagkasundo matapos na masira ng mga netizens. Ang pagtatanggol ni Julie ay nagdala lamang ng mas maraming pangungutya, na parang ang kanyang pag-iral ay kumakatawan sa kadiliman ng bilog. Siya ay may kasalanan kung siya ay nabubuhay at huminga, kaya nararapat siyang mamatay. Isang lalaki na nagbihis habang papalapit ang isang doktor at pinasok ang kanyang ulo. Nariyan ba si Miss Nixon? Buhay pa ba siya? Napagtanto ni Nicole na tiyak na hindi siya isang doktor. Nanlaki ang mata sa galit habang naglalakad siya at kinuha ang impostor na iyon. Inaasahan mo bang buhay siya o patay? Inalis ng lalaki ang kanyang maskara sa sorpresa. Ikaw si Kai Stanton. Bakit ka nandito? Ano ang relasyon mo kay Miss Nixon? Pinaikit ni Kai ang kanyang mga mata. Isang siksik na panginginig agad na nakapaloob sa kanya. Mabilis na nagpunta si Nicole upang ihinto si Kai. Reporter ka? Tanong niya sa isang malamig na tinig. Tumanggo ang lalaki. Hindi lang ako. May iba pang mga mamamahayag sa labas. Hindi ba lahat ay sasagutin ang mga katanungang ito? Kung hindi ka sumasagot, nangangahulugan ba ito na nakakuha ka nito? Tinanong niya si Nicole, ngunit ang kanyang tingin ay naglalayong kay Kai. Nash ni Nicole ang kanyang ngipin. Fine, sasagutin ko. Tayo na. Pupunta ako at sasagutin ang lahat ng iyong mga katanungan. Naglakad siya at hinubad ang Amerikana ng doktor ng lalaki gamit ang isang kamay. Pagkatapos, kinaladkad siya ng damit at umalis. Ang lalaki ay nag-atubiling sumunod sa likuran. Talagang nandoon siya dahil nais niyang makakuha ng unang impormasyon.
Matapos ang pangyayaring ito, mayroong maraming mga security guard na malapit sa emergency room. Ang buong ospital ay naging mga limitasyon at mabigat na bantayan. Sa sandaling lumabas si Nicole, hindi mabilang na mga kamera ang nagsimulang kumikislap. Naranasan ni Nicole ang gayong mga eksena na hindi mabilang na beses, ngunit sa oras na ito, hindi siya kalmado tulad ng dati. Kabanata 1047. Arrogant Woman. Miss Stanton, mabuting kaibigan ka ni Miss Nixon. Mayroon ka bang nais mong sabihin para sa kanya? Maaari ko bang tanungin kung ito ang pamantayan sa bilog na ito para sa mga boss ng lady na humiling ng kaligayahan mula sa kanilang mga male subordinate? Tumalon ba si Miss Nixon sa gusali sa kahihiyan? Nasa panganib ba ang kanyang buhay ngayon? Bakit hindi lumabas si Miss Nixon upang ipaliwanag ng matagal? Inakusahan ni Roman si Miss Nixon na sinasadya na itakda siya. Totoo ba iyon? Totoo ba si Miss Nixon? Huminga ng malalim si Nicole. Ang kanyang mukha ay malabo at malamig. Malinaw at mahigpit ang boses niya. Lahat, ang mga kaganapan ngayon ay tunay na kapos-palad. Nararamdaman ko na ang lahat ay dapat na kahit papaano bigyan ang pasyente ng isang pagkakataon na huminga sa ospital. Lahat kayo ay marahil ang unang nakakita kung paano tumalon si Julie sa gusali, ngunit ang lahat ng iyon ay pinapahalagahan. Ang mga iskandalo na ito ay walang alinlangan na ang Roman ay isang adik sa droga. Miss Stanton, ibig mo bang sabihin na si Miss Nixon ay maglalabas ng katibayan? Hinabol ng isang reporter ang tanong. Tiningnan siya ni Nicole na may malinaw at malamig na titig. Kasangkot na namin ang pulisya dito. Matapos ang pagsisiyasat ng pulisya, ang lahat ay naturally na magaan. Ibig sabihin, ang akusasyon ni Roman kay Miss Nixon na nagtatakda sa kanya ay peke. Kung gayon, totoo ba si Miss Nixon? Mas nababahala ang mga tagapagbalita tungkol dito. Ngayon, maraming mga netizen ang nagsabing ang mga larawan ay hindi na Photoshop. Kung sinabi nila na ang mga larawan ay Photoshopped at na-edit, isasample nila ang kanilang sariling mukha. Malamig ang mukha ni Nicole habang tinitingnan niya ang reporter na nagtanong. Inaasahan mo bang totoo o pekeng ito? Totoo man o hindi, ang prying sa privacy ng isang batang babae at pinapuna ang batang babae sa kanyang moral na kaguluhan bago ang lahat ay naging sapat upang masira ang puso ng batang babae. Ang reporter ay hindi nagsasalita ng ilang sandali. Lahat, inaasahan kong lahat kayo ay maaaring mapanatili ang pinakapangunahing propesyonal na etika at ihinto ang pamunuan ng mga online na paksa sa kalooban hanggang matapos ang pagsisiyasat ng pulisya. Kapag nagising ang aking kaibigan, hindi ko nais na makita ang mas masahol na mga komento na nag-aapi sa kanya. Kung lahat kayo ay patuloy na bumubuo ng mga paksa, ang aking koponan ng mga abogado mula sa Stanton Corporation ay maghihintay para sa iyo sa anumang oras. Iyon lang ang sinabi ni Nicole. Malamig siyang sumulyap sa mga reporter at camera, pagkatapos ay lumingon ng walang pag-aatubili at pumasok sa loob. Ang huling pangungusap ay isang malabo na banta. Kung ikukumpara kay Julie, hindi nagmamalasakit si Nicole kahit na may nagsabi na siya ay mayabang. Iyon ay dahil may kapangyarihan si Nicole na maging mapagmataas. Ang mga mamamahayag ay hindi naglakas loob na magtanong ng isa pang katanungan. Tila sinagot sila ni Nicole, subalit tila wala siyang sagot sa partikular. Gayunpaman, hindi nila naiintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Nicole. Si Julie Nixon ay kaibigan ni Nicole, kaya walang makakapalit sa kanya. Di nagtagal, nakuha ni Nicole ang kanyang mga bodyguard upang ikalat ang lahat ng mga mamamahayag sa pasukan. Ang pintuan ng emergency room sa wakas ay nagbukas. Lumabas ang doktor at nagbuntong hininga. Ang pasyente ay may hypoglycemia. Ang kanyang presyon ng dugo ay hindi matatag sa panahon ng paggamot. Ang kanyang ulo ay tumama sa isang bato nang siya ay nahulog. Ngunit sa kabutihang palad, ang distansya ng taglagas ay hindi sapat na sapat upang i-impact ang tangkay ng utak. Lahat ay tumingin sa doktor na kinakabahan. Okay lang ba siya? Ang katawan ni Nicole ay panahunan habang tinanong siya. Tumango ang doktor. Kailangan niyang sundin ngayong gabi. Kung makakapunta siya sa kanyang katinoan, nangangahulugan ito na walang mali. Ngayon, ilipat namin siya sa Mason C ng unit ng pangangalaga. Habang nakikipag-usap siya, itinulak ng mga tao sa likod ng doktor si Julie. Ang kanyang malungkot na mapatla na mukha ay walang bakas ng dugo.
Ang kanyang mga mata ay sarado habang siya ay tahimik na nakahiga sa kama at mukhang isang gust ng hangin ay maaaring pumutok sa kanya mula sa mundong ito. Labis na malungkot si Nicole. Gusto niyang umiyak, ngunit hindi siya maaaring umiyak. Mahina si Julie. Bakit ang buhay niya ay malungkot? Nabubuhay na siya tulad ng isang trahedya na buhay mula noong siya ay bata pa hanggang ngayon. Naisip ni Nicole. Kabanata 1048. Humingi ng tawad sa kanya. Matapos magpasalamat sa doktor, sumunod sina Nicole at Yvette. Pinapayagan lamang ng intensive care unit ang isang bisita ng paisa-isa. Siyempre, hindi nag-atubiling magbago si Kai at pumasok sa ward ng ICU. Napakahusay ng pulisya. Isang gabi lang silang nag-imbestiga. Sa mga unang oras ng susunod na araw, ang pinakabagong mga resulta ng pagsisiyasat ay pinakawalan. Maingat nilang ipinaliwanag ang sitwasyon sa timeline mula sa simula ng relasyon ni Roman at Julie. Nagbigay ng gamot si Roman kay Julie at lihim na nakuhanan ng litrato ang kanyang hubot-hubad. Pagkatapos, niloko siya ni Roman at naging isang adik sa droga. Iyon ang dahilan kung bakit iminungkahi ni Julie ang isang breakup. Walang pera si Roman, kaya't ipinahiram siya ni Julie. Nang malaman ni Julie na ginamit ni Roman ang pera upang bumili ng mas maraming gamot, tumanggi siyang ipahiram sa kanya muli ang pera. Matapos paulit-ulit na nabigo si Roman na humingi ng pera, nakuha niya ang ideya na mag-post ng mga nudes ni Julie. Kaya, gumawa siya ng kasinungalingan at nai-upload ang mga larawan. Ang layunin niya ay upang makakuha ng pera. Ang pahayag ng pulisya ay napaka-opisyal ng walang kaunting emosyonal na bias. Sa sandaling na i-post ito sa internet, itinakda nito muli ang malaking alon. Orihinal na, lahat ay hinatulan na si Julie Nixon, ngunit sino ang makakaalam na lahat ito ay pekeng pagkatapos ng pagsisiyasat? Ano ang halimaw? Si Julie Nixon ang pinakaputok dito. Siya ay niloko at binayaran pa ang kanyang pagdaraya ng ex niya, pagkatapos ng breakup. Ang mga mayayamang kababaihan na naghahanap ng mga kalalakihan ay kailangang buksan ang kanilang mga mata. Ang bastos Roman na ito ay talagang walang ingat. Maaaring scumbag si Roman. Lahat ng mga mandirigma ng keyboard na sinira si Julie ay naglalaro na lang ngayon, ha? Si Julie Nixon ay masyadong malambot-hearted. Nakipaghiwalay siya kay Roman at handa pa siyang tulungan siya sa pananalapi. Kung ito ay sa akin, hahayaan ko na lang siyang magutom sa kamatayan. Tingnan, tumalon si Julie sa isang gusali. Nasiyahan ba kayo ngayon? Lahat ay may bahagi sa kanyang kamatayan. Si Roman ay tulad ng isang hayop. Ang sitwasyong ito ay masyadong nakakagulat. Maniwala ka sa pulisya at humingi ng tawad kay Julie Nixon. Humingi ng tawad kay Julie Nixon. Humingi ng tawad kay Julie Nixon. Ang dramatikong pagbabalik ng opinyon ng publiko ay huminga ng hininga. Di nagtagal, ang hashtag apologize to Julie Nixon ay naging isang paksa ng trending. Hindi isang solong tao ang sumire sa daloy. Ang bawat puna ay, humingi ng tawad kay Julie Nixon. Di nagtagal, ang mga social media account ng Roman ay naharang, at ang lahat ng mga larawang naipost ay hindi magagamit upang matingnan. Ito ay marahil ay hiniling ni Dominic, na sinamantala ang sitwasyon at lumapit sa platform ng media. Sa idinagdag na suporta ng pulisya, ang platform ng media ay hindi magiging isang bingi-bingihan. Hindi natulog sina Nicole at Yvette buong gabi at naghintay dito. Matapos makita ni Yvette ang mga online na komento, higit pa siyang sumigaw. Nahulog siya sa mga braso ni Nicole at humikbi nang hindi mapigilan. Bumantong hininga din si Nicole at tinapik ang kanyang balikat. Okay lang. Hanggat nagising si Julie, magiging maayos ang lahat. Ang pinakamahirap na oras ay lumipas. Kinuha ni Nicole ang kanyang telepono at nakita ang maraming tao na nagtanong tungkol sa sitwasyon ni Julie. Tumawag si Ian ng 12-12 beses. Patuloy niyang tinatanong si Nicole, aling ospital si Julie. Nakita lang ito ni Nicole at sumagot sa kanya. Yvette's yours choke. Nicole, palagi kong naramdaman na ang pinakamahusay sa amin si Julie. Umaasa ka sa iyong pamilya, at umaasa ako sa aking ina, ngunit umaasa siya sa kanyang sarili. Hindi niya ito iniisip sa sandaling iyon. Tumanggaw si Nicole. Sa katunayan, si Julie ang pinakamalakas at pinakamakatwiran sa kanila. Si Julie ay palaging maaaring makipaglaban para sa kanyang sariling mga layunin.
Bago ang tatlo sa kanila ay nag-hangout kasama si Julie ay naging mas introvert pagkatapos ng pagbagsak ng kanyang pamilya. Malinaw na naalala ni Nicole kung ano ang nangyari pagkatapos. Ang ilang mga tao sa paaralan ay tumingin sa kahusayan ni Nicole. Ang kanyang magandang hitsura at mahusay na mga marka ay natural na gumawa ng maraming tao na nagseselos. Habang wala si Nicole, may isang tao sa klase na badmouthing sa kanya at sinubukan ang string sa ibang mga mag-aaral na chismis tungkol kay Nicole. Natagpuan nila si Julie. Kabanata 1049. Paano ko mapipigilan ang gusto mo? Hindi mo rin gusto si Nicole, di ba? Tingnan mo siya. Napakataas at malakas, nakasuot ng mga branded na damit at nakaupo sa mga mamahaling kotse sa buong araw. Ito ay tulad ng takot na hindi alam ng mga tao na ang kanyang pamilya ay isang parvenu. Kaya paano kung siya ay mayaman? Itinaas ni Julie ang kanyang mga mata at tumayo. Ang kanyang tono ay walang malasakit. Maaari mo bang itigil ang pagiging napaka-blatantly naiinggit? Sa oras na iyon, nasa pintuan si Nicole. Mula noon, nagustuhan ni Nicole na anyayahan si Julie sa lahat ng kanyang ginawa. Lumabas si Julie sa kanyang paghihiwalay at naging katulad nila. Tulad ng para sa kaklase na iyon na badmouth Nicole, si Nicole ay napakamayabang na nakuha ang guro upang ilipat siya. Ang mga alaalang ito ay tila kamakailan lamang. Inisip ni Nicole na si Julie ay palaging magiging napakalakas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kalangitan ay lumiwanag ng bahagya. Ang sikat ng araw na tinusok sa bintana at lumiwanag sa kanilang mga mukha. Ang amoy ng disinfectant ay nahihilo sa kanila. Sa pamamagitan ng baso, makikita nila na si Kai ay hindi natulog buong gabi. Nakaupo lang siya sa tabi ni Julie tulad ng isang estatwa habang malumanay na hinawakan niya ang kamay ni Julie. Hindi rin siya nagpalit ng kanyang postura. Hinaplos ni Yvette ang kanyang mga mata. Gusto talaga ni Kai si Julie, ha? Tumahimik si Yvette. Masayang-masaya si Jules na makita ito. Palagi niyang nagustuhan si Kai. Namula si Nicole. Alam mo rin ang tungkol dito. Sino ang hindi? Alam ng buong paaralan na nagda-date sila. Nagustuhan talaga ni Julie si Kai, ngunit bigla silang naghiwalay. Pagkatapos nito, tumigil sila sa pakikipag-ugnay sa bawat isa. Sumimangot si Nicole. Kaya, ako lang ang bumalik noon na hindi alam tungkol dito. Ikinalulungkot ko ito ng ikatlong kapatid, ngunit baka hindi siya gusto ni Julie. Sino ang nagsabi niyan? Itinanggi ito ni Yvette. Siyempre, gusto niya si Kai. 2 araw na ang nakalilipas nang lumabas ako para uminom kasama niya. Uminom siya ng sobra at sinabi, paano ko mapipigilan na gusto kita? Hindi ba nangangahulugang gusto niya siya? Tumahimik si Nicole. Kung gayon bakit hindi nagpakita si Julie ng anumang hangarin na makagawa kay Kai pagkatapos na hinabol niya ito ng matagal? Nagpunta ang doktor upang gawin ang kanyang pag-ikot. Matapos makita ng doktor ang kalagayan ni Julie, itinulak niya si Julie sa labas ng ICU. Kinakabahan si Nicole. Ano ang nangyayari? Miss Stanton, huwag mag-alala. Inilipat lang namin siya sa general ward. Ang mga tagapagpahiwatig ng pasyente ay bumalik sa normal. Nasa isang magaan na estado ng pagtulog, kaya't madya'y gising siya ng mas mababa sa 2 oras. Napabuntong hininga si Nicole. Ang malaking bato sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Mabuti na so Julie. Sumunod si Yvette sa excited. Kung gayon maaari ba nating sundin siya sa ward? Oo, ngunit huwag gumawa ng labis na ingay. Hindi kami. Tiyakin namin na natutulog siya ng maayos. Si Kai ay hindi natulog buong gabi at nasa isang masamang estado. Ang kanyang mga mata ay dugo, at siya ay haggard na tumingin. Nang lumabas siya, umiling-iling siya at sumunod. Kinagat ni Nicole ang labi. Kay, gusto mo bang makakuha ng ilang shot ay? Alam niya na imposible para sa kanya na umalis ngayon. Umiling-iling si Kai at hinaplos ang buhok. Aalis ako kapag nagising siya. Ang tono ni Kai ay matatag. Pagkatapos ay ngumiti siya ng marahan at tumingin kay Nicole. Ang iyong mga pamamaraan ay ang pinakamahusay. Pinangasiwaan mo ito ng mabuti. Tumanggo si Nicole. Masyado kang nababalisa at nagagalit dahil nag-aalala ka kay Julie. Ang pag-aalala ay madalas na putik ang isip. Ngumiti si Kai at umalis ng walang salita. Sa mas mababa sa 2 oras, nagising si Julie. Binuksan ni Julie ang kanyang mga mata at tumingin sa kisame.
Ang kanyang kanang kamay ay nakabalot sa isang malaki, mainit na kamay na nadama na pamilyar at komportable. Napansin ni Kai nang lumingon si Julie sa gilid at hinigpitan ang pagkakahawak niya. Gising ka na. Ang tinig ni Kai ay malabo, mababa, at maingat. Kumurap si Julie nang makita niya si Kai sa nasirang estado na ito. Siya ay hindi sa lahat ng maluwalhati at matikas tulad ng isang bituin sa pelikula. Ano ang mali sa akin? Kabanata 10:50. Nakita mo na ang lahat. Nakita ni Nicole na ang mga labi ni Julie ay medyo tuyo, kaya't kinuha niya ang kanyang balsamo ng labi at maingat na inilapat ito kay Julie upang maiwasan ang pag-crack. Sobrang emosyonal si Yvette kaya sumigaw siya sa gilid. Nagising ka na. Natakot ka sa akin hanggang kamatayan. Tiningnan sila ni Julie ng isang blankong mukha. Sa huli, tiningnan niya si Nicole. So, anong nangyari sa akin? Ang mga mata ni Nicole ay bahagyang pula. Hindi mo naaalala. Tumalon ka sa isang gusali. Paano ka maaaring tumalon mula sa isang gusali? Kung mayroon kang anumang mga problema, tutulungan ka namin. Bakit kailangan mong gawin iyon? Ang mga mata ni Julie ay umuurong sa pagkabigla. Paano ako maaaring tumalon mula sa isang gusali? Hinawakan ni Julie ang kanyang ulo at naramdaman ang goz. Agad niyang napagtanto na hindi sila nagsisinungaling. Ako. Hindi talaga ako tumalon. Ang pag-iyak ni Yvette ay biglang huminto. Sumimangot si Julie sa bewilderment at naalala ang alam niya. Nakaupo lang ako sa windowsill upang makakuha ng hangin. Nakaramdam ako ng gutom at naisip na mababa ang aking asukal sa dugo, kaya nais kong makakuha ng isang tao na magpadala ng ilang pagkain. Pagkatapos. Hindi ko naalala ang nangyari pagkatapos. Nagiging malambot ang boses ni Julie. Ang iba pang mga tao sa silid sa wakas ay naintindihan. Si Julie talaga ay hindi mapakali. Bilang isang resulta, nahulog siya sa labas ng bintana. Sa kabutihang palad, hindi ito nagbabanta sa buhay. Kung hindi man, si Julie ay talagang mamamatay ng walang kabuluhan. Ang sakit sa mga mata ni Nicole ay agad na nawala ng walang bakas. Tumigil din si Yvette sa paghagulgol at agad na tumayo. Mag-o-order ako sa iyo ng pagkain. Umupo si Nicole. Gutom na rin ako. Mag-order pa. Naglakad si Yvette sa pintuan at may naisip. Sumama ka sa akin. Nakatitig siya kay Nicole. Si Nicole ay pipi o ano? Napahiya si Nicole. Tumingin siya kina Kai at Julie at biglang naintindihan. Oo naman, magkasama tayo. Ang dalawa sa kanila ay umalis sa isa't isa at isinara ang pintuan sa likuran nila. Ang titig ni Kai ay naayos sa maputlang mukha ni Julie. Totoo man ito o hindi, ayaw ni Kai na iwanan na mag-isa si Julie. Si Kai ay nag-iisip tungkol sa isang bagay para sa buong gabi, kaya nais niyang sabihin sa kanya ang tungkol dito. Kai. Sinubukan ni Julie na bawiin ang kanyang kamay, ngunit hindi ito gumalaw. Kaya, tumawag siya sa kanya na walang magawa. Tumahimik si Kai at binago ang kanyang posisyon, ngunit hindi pa rin niya pinakawalan ang kanyang kamay. Tumingin sa kanya si Julie. Unti-unting huminahon ang kanyang tingin. Nakita mo na ang lahat. Ang mga larawang iyon ay naging viral, kaya marahil alam ng lahat tungkol dito, di ba? Biro ako. Naisip ni Julie. Si Julie ay malinaw na nagkamali, ngunit di siya magreklamo tungkol dito. Siya ay naging isang bagay ng pagtawa para sa lahat. Biglang sumira ang kanyang katwiran. Hindi ito matanggap ni Julie, kaya't nagtago siya sa study room at naisip ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Umupo siya sa windowsill upang madama ang malamig na simoy, na mas malinaw ang kanyang isip. Sinabi ng mga tao na kapag ang isa ay pinakamalapit sa kamatayan, malalaman ng isa kung ang buhay ay nagkakahalaga ng pamumuhay o hindi. Kaya, nakaupo roon si Julie. Kapag nais niyang bumaba mula sa hagdan, wala siyang pagkakataon. Lubhang nais niyang mabuhay. Inabot ni Kai at nais na hawakan ang kanyang ulo, ngunit naalala niya na mayroon siyang pinsala sa ulo, kaya huminto ang kanyang kamay sa kalagitnaan ng hangin. Inalis niya ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang mukha sa likuran ng kanyang kamay. Ang kanyang luha ay nakababad sa kanyang balat. Bahagyang sumiklab si Julie na parang na-scalded. Ang kanyang puso ay parang nasunog. Ito ay masakit at masakit. Tingnan mo, naging malungkot siya. Naisip ni Julie habang ang luha ay dumaloy ng hindi mapigilan. Sa una, nakontrol ni Julie ang sarili, ngunit hindi na niya mapigilan ang sarili at sumigaw ng malakas.
Malinaw na wala namang ginawa si Julie. Nagtrabaho siya ng husto at nagpupumilit na maglakad sa maputik na bilog na ito habang pinapanatili ang kanyang dignidad. Gayunpaman, pinuna pa rin siya dahil sa pagiging marumi at mababa. Lahat ng nais ni Julie ay makuha ang kanyang kumpanya sa mapa upang mabigyan siya ng isang firm foothold. Bulag siya na mahulog para sa maling tao, ngunit pinutol niya ang mga pagkalugi sa oras. Kahit na, hindi siya walang awa. Binigyan niya siya ng pera minsan, ngunit ang bastos na si Roman ay nakakuha ng lasa nito at naisip na maaari niyang patuloy na humingi ng higit pa. Bilang isang resulta, sumira ito sa kanya. Kabanata 1051. Kung pakakasalan mo ako, walang mali sa pagiging mabait o malambot, kaya sino ang may kasalanan dito? Hindi ito maisip ni Julie noong siya ay nasa kanyang study, tulad ng naabot niya ang isang patay na pagtatapos. Kahit na napatunayan ang kanyang pagiging walang kasalanan, hindi na niya maaaring harapin ang sinuman na nakalantad ang mga larawang iyon. Hey! Nag-choke si Julie at inabot upang takpan ang kanyang mga mata, hinaharangan ang ilaw. Lumuha ang luha sa kanyang mga daliri. Ang mga droplet ng kristal ay nabubulag. Tumayo si Kai, nakasandal upang ilagay ang kanyang braso sa ilalim ng kanyang unan, at yumuko ang kanyang ulo. Sumandal siya sa balikat niya at niyakap siya ng marahan. Tinapik ni Kai ang isa pang kamay. Ang boses niya ay banayad at husky. Lahat ng nakaraan. Isipin mo lang ito bilang panaginip. Okay lang. Tapos na ngayon. Matagal nang sumigaw si Julie. Ang kanyang tinig ay lumalakas ng mas malakas, na halos pumasok ang doktor. Kailangan niyang mag-vent, ngunit hindi na maglakas loob si Kai na hayaang umiyak pa siya. Siya coaxed sa kanya ng marahan dahil siya ay nag-aalala pa rin na ang pag-iyak ng labis na makakaapekto sa kanyang trauma sa ulo. Unti-unti, kumalma ang emosyon ni Julie. Natagpuan ni Kai ang nilalaman sa online at ipinakita ito sa kanya. Pagkatapos lamang ay naniniwala si Julie na ang bangungot na ito ay tapos na. Pula ang mga mata ni Julie, at mapatla ang mukha niya habang ipinikit ang kanyang mga mata. Paano makalimutan ng magaan na paghingi ng tawad ng mga tao ang bangungot ngayon? Sinaktan siya ng kahihiyan. Pinakasakit niya ang pinaka. Ang kamay ni Kai na humahawak sa kanya. Bigla siyang kumuha ng isang bagay mula sa kanyang bulsa at tahimik na inilagay ito para sa kanya. Napansin ni Julie ang malamig na pakiramdam mula sa metal sa kanyang daliri. Ang kanyang katawan ay tumigas ng bahagya habang nakatingin sa kanya sa mga patagilid. Ibinaba ni Kai ang kanyang ulo at malumanay na hinalikan ang kanyang singsing na daliri. Jules, hindi ko sinabi sa iyo na mula sa unang araw na sinira natin, 5 taon na ang nakalilipas, pinagsisihan ko ito hanggang ngayon. Marahil ay hindi mo naalala kung gaano mo ako nagustuhan noon, ngunit ginagawa ko pa rin. Tiningnan siya ni Julie habang lumuluha ang luha sa kanyang mga mata. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang pigilan ang sarili sa paggawa ng isang tunog. Tumawa si Kai sa isang mababang boses. Malalaman ko lang ang tungkol sa iyo mula sa Lil-En, at hindi ako naglakas. Unang beses na hinanap mo ako pagkatapos ng breakup. Tumahimik si Kai at naging solemna. Seryoso siyang tumingin sa kanya. Jules, ngunit pagkatapos ng pangyayaring ito, wala akong pakialam kung natatawa ako ng lahat. Bigla kong nais na malaman ng lahat na ang batang babae na gusto ko na nahihirapan akong ituloy, ikaw ba? Nagulat si Julie at nais na hilahin ang kanyang kamay, ngunit hindi pinakawalan ni Kai. Pinapikit niya ang ibabang labi niya at tiningnan siya. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay, kaya't nais niya itong mag-fuse sa kanyang sariling katawan. Dahil hindi mo gusto ang iba, at kung gusto mo pa rin ako o hindi, magsimula tayo at subukang muli, okay? Kung nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan at kung handa ka, magpakasal tayo. Sa oras na ito, maaari kong tawagan ang mga big shot. Nasa iyo ang lahat kung paano tayo magsisimula at magtatapos. Ginamit ni Kai ang lahat ng kanyang lakas upang sabihin kung ano ang nasa kanyang puso. Siya ang mataas at makapangyarihang bituin ng pelikula na gaganapin sa kalahati ng kanyang buhay, ngunit hindi niya kayang ilagay sa mga hangin sa harap ni Julie. Gusto lang ni Kai na maging mapagpakumbaba sa kanya. Gusto niya ng ngiti at magalit. Kung ang iba ay nang-ahas na magsabi ng isang masamang salita tungkol sa kanya, papatayin niya sila. Nang tumalon si Julie sa gusali,
Naramdaman ni Kai na nawala ang kanyang kaluluwa. Hindi na siya makapaghintay. Kung maghintay na siya, mababaliw siya. Masisiguro lamang si Kai kung maprotektahan niya ng bukas si Julie. Ang luha ni Julie ay hindi mapigilan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig habang siya ay sumigaw kahit na mas mahirap kaysa sa ginawa niya ngayon. Kabanata 1052. Siya ay sakam. Si Julie ay hindi sinasadya na tumanggi dahil naramdaman niya na si Kai ay naawa lamang sa kanya para sa pagiging isang tao na natawa ng lahat. Ang kanyang mga nudes ay lumilipad sa buong lugar, kaya anong mga kwalifikasyon ang kailangan niyang maglagay ng harapan? Kung alam ng mga tao na ang sikat na bituin ng pelikula na si Kai ay nagpakasal sa gayong babae, napakaraming tao ang magtataboy sa kanyang likuran. Bakit niya dapat isama ang tulad ng isang malinis na Kai? Laging gustong-gusto ni Kai na mapanatili ang kanyang walang bahid na reputasyon, kaya paano niya siya hilahin mula sa pedestal at marumihan sa kanya? Umiling-iling si Julie at sumigaw. Ang mga salita ng pagtanggi ay dumating sa kanyang mga labi, ngunit hindi niya masabi ang mga ito. Siya ay sakam. Si Kai, na nagustuhan niya, ay nag-alok ng kanyang sarili sa isang pilak na pinggan. Upang makaramdam siya ng ligtas, maaari niyang pakasalan siya at sabihin sa lahat kung paano niya ito nagustuhan. Bumalik nang matapos ang kanyang crush, alam niya kung gaano ito kahirap. Pagkatapos nito, hindi pa siya nagsisisi na mahal niya si Kai. Ipinanganak din niya ang lahat ng mga kahihinatnan sa kanyang sarili. Ngayon, ang kanyang puso ay inilipat din. Ang mga kusang emosyon ay napunit ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung paano pumili. Hinawakan ni Kai ang noo niya. Magiliw ang boses niya habang sinabi niya, "Okay lang. Maaari mong isipin ito. Isipin o bago ka umalis sa ospital." Tumahimik si Julie for a sandali. Ang kanyang emosyon ay nagpapatatag. Kailangan niya ng oras upang huminahon. Ang kanyang tinig ay iginuhit ng kaunting panginginig. "Jules, mangyaring maawa sa akin at huwag mo akong iwanan." Ang sourness sa ilalim ng mga mata ni Julie ay bumalik. Ipinikit ni Julie ang kanyang mga mata. Mapatla ang mukha niya. Gumamit siya ng isang dahilan upang baguhin ang paksa. "Kay, may sakit ako ng ulo." Natigilan si Kai, pagkatapos ay nagmadali na tumayo at tumakbo upang maghanap ng doktor. Napabuntong hininga si Julie. Ang kanyang luha ay hindi pa rin mapigilan. Dumating ang doktor upang gumawa ng isang pag-check-up at nadama rin. "Ang iyong paggaling ay mabuti, ngunit kailangan mong maospital sa loob ng ilang araw para sa pagmamasid. Magpahinga ng maayos." Yamang ang pasyente na ito ay nauugnay sa napakaraming tao mula sa Stanton Corporation, ang mga kawani ng ospital ay hindi nang ahas na maging bulalas. Kaya, nang bumuti ang kalusugan ni Julie, nadama rin ang kawani ng ospital. Ilang sandali pa bago magkasama sina Nicole at Yvette sa VIP ward. Si Julie ay nakahiga doon na may isang maputlang mukha, at si Kai ay sumisilip sa isang mansanas para sa kanya sa gilid na may pagtuon. Ang ilaw ay tumama sa kanyang mahusay na tinukoy na mga daliri, na pinalamutian ng kinang. Nang makita ni Yvette ang eksenang ito, pinagsisihan niya ang biglang. Nagambala si Kai. Itinapon ni Yvette ang sarili at itinaas ang dala niya sa kanyang kamay habang ngumiti siya kay Julie. "Nagpunta lang ako upang bumili ng iyong mga paboritong custard buns. Hindi ka ba nasisiyahan?" Hindi maiwasang tumawa si Julie. "Sa palagay mo ba ay magiging masaya ako para lamang sa isang bun?" Ibinagsak ni Kai ang mga bagay sa kanyang kamay. "Well, nagugutom ako." Sumunod si Nicole mula sa likuran. "Kay, tinatawagan ka ni Dominic ngayon." Maraming pagsisikap si Dominic sa tawag na ito. Sumimangot si Kai, kinuha ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa, at tiningnan ito. "Sapat na, mayroong 200 hindi nakuha na tawag. Ang aking telepono ay nakamute. Huwag kang mag-alala tungkol dito." Nakaka-relax ang tono niya. Sa katayuan ni Kai, sorpresa ito kung dumalo siya sa naturang premiere. Kahit na hindi siya nagpakita, hindi siya masisira. Tumahimik si Julie. "Dapat kang pumunta. Ang iyong mga tagahanga ay naghihintay para sa pelikulang ito sa loob ng mahabang panahon. Kung hindi ka magpapakita, hindi magkakaroon ng maraming hype, at ang buong pagsisikap ng mga tauhan ay nasayang." Namula si Nicole. Tila naiintindihan niya na ayaw ni Julie na makasama si Kai sa buong oras. Matapos ang ilang pag-iisip, nagpunta si Nicole upang himukin siya.
Kay, makinig kay Jules. Alagaan ko siya ng mabuti. 2 o 3 oras pa rin. Nangangako ako na hindi ko siya iiwan. Kabanata 1053. Mushy person. Hindi gusto ni Kay na umalis. Wala siyang pakialam sa mga pagsisikap ng mga tripulante. Para sa kanya, kumpleto ang kanyang misyon sa sandaling matapos niya ang paggawa ng pelikula. Ang natitirang mga aktibidad ng publisidad tulad ng premiere at iba pa ay masyadong mahirap. Gayunpaman, dahil sinabi ni na Julie at Nicole, si Kay ay hindi makahanap ng dahilan upang tumanggi. Matapos ang ilang segundo ng pag-aalangan, tumayo siya. Tumingin si Kay kay Nicole at sineseryoso siya. Alagaan mo siya. Huwag iwanan ang kanyang tagiliran, kahit na isang hakbang ang layo. Tumanggo si Nicole. Huwag kang mag-alala. Inabot ni Kay upang hawakan ang kamay ni Julie bago siya umalis ng walang pag-asa. Kapag umalis na siya, hindi maiwasang mapigilan ni Yvette ang kanyang mukha. OMG! Dahil kailan naging isang taong malabong tao si Kay? Naiinggit ako. Tumawa si Nicole at tumingin sa kanya. Ang aking ikatlong kapatid ay palaging ganyan. Ito ay nalaman at napatunayan sa nakaraan at karaniwang hindi ito ipapakita. Talagang siya ay clingy, tama si Jules. Ang dalawang tao ay tumingin kay Julie na may kahulugan. Namula si Julie habang nagngangalit siya kay Nicole. Bakit mo ako tinatanong? Bagaman naranasan ito ni Julie mismo, hindi niya ito maamin. Umupo si Nicole sa tabi niya at kinuha ang mansanas na si Kay ay nakatapos lang ng pagbabalat. Maingat niyang pinutol ito sa maliit na piraso at inilagay ito sa isang plato, pagkatapos ay pinakain ito kay Julie na may tinidor. Jules, dahil nangyari na ito, sinusubukan naming malaman kung paano malulutas ito. Sa ngayon, walang karaniwang nagbabanta. Binati na ng aking ama ang pulisya, at inupahan namin ang pinakamahusay na abogado. Ang online na talakayan tungkol sa karaniwang namatay ka. Salamat. Ngumiti si Julie na may maputlang labi. Alam niya na kung si Nicole ay hindi gumagamit ng Stanton Corporation upang sugpuin ang opinyon ng publiko, siya ay magdurusa pa rin sa hindi nakakagulat na ingay na ito araw-araw pagkatapos. Pagkatapos, muli, maaari lamang siyang tumalon mula sa isang mas mataas na window. Kinagat ni Nicole ang labi. Medyo malambing ang boses niya. Jules, alam mo kung ano. Kapag napunta ako upang hanapin ang bastos na Roman, nakita ko ang aking pangatlong kapatid doon, na malapit nang itulak siya sa bintana ng ika-16 na palapag. Ito ay napakataas, at kung ako ay isang hakbang na huli, baka siya ay talagang itinapon siya. Si Nicole ay nag-choke sandali at hindi nang ahas na huwag isipin kung ano ang mangyayari. Bagaman waki si Kay, hindi siya napapahamak. Halos masira niya ang kanyang sarili sa tanging oras na siya ay impulsive. Blatantly pagtatangka upang patayin ang isang tao ay ganap na masira ang kanyang hinaharap. Pupunta siya mula sa isang sikat na bituin ng pelikula na may milyon-milyong mga tagahanga sa isang bilanggo na kailangang gastusin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kadiliman. Tumigas ang katawan ni Julie. Nanlaki ang mga mata niya habang tinitigan niya si Nicole na hindi makapaniwala. Si Julie ay walang kabuluhan. Hindi niya alam na si Kay ay talagang nagawa para sa kanya. Ano pa, hindi niya alam na ang dating mapagpakumbabang pagpapahayag ni Kay ng kanyang damdamin ay naging totoo. Tila ipinagkatiwala niya ang buong buhay niya sa kanya. Ang singsing sa kanyang daliri ay cool pa rin sa pagpindot, ngunit naramdaman niyang nasusunog ito. Ang pader na itinayo niya dahil sa kanyang poor na pagpapahalaga sa sarili ay gumuho. Lumuha ang luha sa mga mata ni Julie. Yumuko si Nicole at nagbuntong hininga. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bagaman gustong-gusto ni Nicole na matupad ang pangarap ni Kay, hindi niya maiwasang matalik ang kanyang matalik na kaibigan sa kanyang sariling mga saloobin na masasabi lamang ni Nicole kay Julie ang lahat ng alam niya. Tahimik sandali si Yvette at nag-joke. Jules, sobrang swerte mo. Kagabi nang nasa silid ka ng emergency. Matyaga siyang nag-aantay, kaya hindi maglakas loob na bigyan ito ng isang shot. Kung gusto mong bumalik siya, hindi ba kayo pareho na mapalad na kayong dalawa ulit? Kabanata 1054. Tumatakbo palayo sa lugar. Tumingin si Nicole sa kanya. Ang mga mata ni Yvette ay bahagyang pula, ngunit hindi talaga siya emosyonal. Sa sandaling nakilala ang kanilang titig, kumandat si Yvette kay Nicole. Ngumiti si Nicole. Pagkaraan ng mahabang panahon,
Ang tanging tunog sa katahimikan ay sinasadyang pinigilan ni Julie ang mga hikbi. Ang puso ni Julie ay tila mahigpit na clenched. Ang paghihirap sa puso ay nagmamadali. Matapos ang mahabang panahon, walang nagsalita. Tumunog ang telepono ni Nicole. Tiningnan niya ito at nakita na ito ay isang kahilingan sa video mula kay Kai. Mabilis, ipasa ito kay Jules. Hindi nagsalita si Nicole. Nasaan ang kanyang kaugalian? Ibinigay niya ang telepono kay Julie. Pinunasan ni Julie ang kanyang luha at huminga ng malalim upang mapagan ang kanyang damdamin. Madaling tinulungan siya ni Yvette na umupo. Kinuha ni Julie ang telepono at tiningnan ang tao sa screen. Ang nakasisilaw na Kai ay labis na gwapo. Tila ipinanganak si Kai na siya ay nasa pinakamataas na lugar upang siya ay hinahangad ng lahat. Siya ay talagang pinapabore ng langit. Hindi alam ni Julie kung ano ang sasabihin. Seryoso siyang tinignan ni Kai. Bakit pula ang iyong mga mata? Mayroon ka bang sakit ng ulo? Hilingin kay Lil-En na makakuha ka ng isang doktor. Kinagat ni Julie ang labi niya at umiling-iling. Madaling pinigilan siya ni Kai. Huwag kang iiling-iling. Mayroon ka pa ring pinsala sa ulo. Natigilan si Julie. Marahil ang kanyang nababahala na tono ay natural na ang kanyang puso ay naramdaman na ito ay nakabalot sa isang mainit na kumot, na pinoprotektahan ang kanyang puso na nasaksak na. Ang mga luha ay dumaloy muli nang hindi mapigilan, kaya't dali-dali na binigay ni Julie ang telepono kay Nicole at tinakpan ang kanyang mukha ng guilt. Tumahimik si Nicole at kinuha ang telepono. Nakahang na. Pagkatapos nito, hindi pinansin ni Nicole ang opinyon ni Kai at naghang sa kanya. Pagkaraan ng 10 minuto, nakita ni Nicole na ang impormasyon sa online tungkol kay Julie ay medyo kinokontrol. Nawala din ang mga larawang iyon nang walang anumang bakas. Nang i-refresh niya ang kanyang feed, nakita niya ang pinakabagong headline at nagyelo. Si Kai ay tumatakbo palayo sa premiere. Nang makita ito ni Nicole, nakaramdam siya ng isang paparating na sakit ng ulo. Malinaw na nakita din ito ni Yvette. Walang paraan. Tiningnan ni Nicole si Julie, na walang alam, at hinabol ang kanyang mga labi habang ibinigay niya ang telepono kay Julie. Jules, nahihiwalay ka lamang ng mas mababa sa 2 hours. Naguguluhan din si Julie nang tumingin siya sa paksa ng trending. Ang mga netizens ay nasa isang siklab ng galit. Si Kai ay kumuha ng 5-year break mula sa paggawa ng pelikula at malayo pagkatapos lumitaw ng 5 minuto. Nandoon ako. Tila kumuha si Kai ng isang tawag sa telepono at tumakbo palayo. Dapat itong isang mahalagang tao. Naaalala ko ang ilang paparazzi na binabanggit si Julie Nixon. Ang tunay na bersyon ng male lead ng pelikula na tumatakbo. Naluha ako nang wala ka sa premiere. Inaasahan ko ito, ngunit ito lang ang nakuha ko. Ang mga tagahanga namin ay nakasanayan. Hahaha. Kung hindi siya tatakbo, hindi siya iyon. Dahil ba kay Julie Nixon? Ang paparazzi squatted para sa mahabang panahon sa harap ng bahay ni Julie ngunit hindi nakuha ang anumang dumi sa kanya. Sa halip, nakita nila si Kai na papasok at labas ng bahay ni Julie, kaya natural na hindi nila ito papayagan. Bagaman walang konkretong katibayan, ang mga alingaw-ngaw ay sapat na para sa mga netizen na umiwas. Kapag pinigilan ni Dominic ang balita, hindi niya sinasadyang sinubukan na itago ang relasyon ni Kai at Julie. Kaya, ang mga netizens ay medyo nakakaintriga tungkol sa mahiwagang relasyon na ito. Kalahating oras. Nagmamadali si Kai sa ward. Sa ilalim ng kanyang dalawang besties gaze, ang mukha ni Julie ay unti-unting nag-flush ng pula. Hindi siya naglakas loob na tumingin. Tumakbo palayo si Kai mula sa premiere para lamang sa kanya. Hindi ka ba komportable? Hindi rin nahuli ni Kai ang kanyang hininga bago siya tumingin kay Julie na sabik. Hindi mapigilan ni Yvette ngunit mag-snicker. Kay, nag-aalala ka pa rin kahit na kaming dalawa ay nagbabantay kay Jules. Alam mo ba na muli ka sa mga trending na paksa? Kabanata 1055. Ang lihim na walang nakakaalam. Hinawakan ni Kai ang kanyang ilong at umubo. Paano ako makaramdam ng kadalian kapag gumawa ka ng mga bagay? Ang trending topic ay para sa premiere ngayon. Malinaw niyang natagpuan ang mga dahilan para sa kanyang sarili. Si Yvette ay hindi nagsasalita. Ngumiti si Nicole at tumayo. Well, pagkatapos ay maaari mong panatilihin ang panonood dito sa iyong sarili. Hindi ka namin maaabala. Agad na tumayo si Yvette. Tama ka.
Hindi ka namin maaabala pagkatapos. Iniwasan pa rin ni Julie ang ulo dahil pula ang mukha. Kung siya ay matatag sa kanyang pagtanggi, hindi na siya mag-aalaga. Gayunpaman, ang kanyang puso ay hindi na matatag. Tulad ng sinabi ni Yvette, maswerteng si Julie na makakuha ng hinihiling na pag-ibig, kaya nais niyang maging makasarili sa oras na ito. Umalis sina Nicole at Yvette sa ospital. Nang makarating sila sa labas, nakita ni Nicole ang isang pamilyar na kotse. Lumabas si Clayton sa kotse na may magaan na ngiti na nakabitin sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Nicole ng malalim. Ngumiti si Nicole, pagkatapos ay mabilis na nag-jog. Ang dalawa sa kanila ay yumakap sa isa't isa ng maikli, at ang ngiti ni Clayton ay lumalim. Ito ay isang maikling panahon lamang mula pa si Nicole at Clayton, subalit tila nila namimiss bawat isa. Tiningnan ni Yvette ang eksenang ito sa pagkabigla at walang pasubali. Kailangan mo bang ipakita ang iyong pag-ibig sa pasukan? Pinupuksa mo ba ito sa aking mukha? Pinigilan ni Nicole ang kanyang pagtawa at maingat na pinakawalan si Clayton. Tumahimik siya sandali bago niya sinabi, tayo na, padadalhan ka namin pabalik. Inilipat ni Yvette ang kanyang mga mata kay Nicole at naisip, hindi bababa sa mayroon pa rin siyang magandang kahulugan. Ngumiti si Clayton. Miss Quimby, ang kotse na iyon ay tila naghihintay doon sa mahabang panahon. Tumalikod siya at tumingin sa isang puting sasakyan sa malayo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Yvette. Nagtataka si Nicole at tiningnan si Clayton na nagtanong. Malumanay na pinisil ni Clayton ang kamay ni Nicole at tumingin sa likod ni Yvette. Kung ayaw mong pumunta, bakit hindi ka sumama sa amin? Si Clayton ay mabait lamang na nagpapaalala sa kanya. Ang ekspresyon ni Yvette ay komplikado sa isang sandali. Never mind. Mayroon pa akong mga bagay na dapat gawin, kaya hindi ako magiging iyong ikatlong gulong. Gamit nito, dinala ni Yvette ang kanyang bag at naglakad patungo sa puting sasakyan sa malaking hakbang. Mahinahon na lumingon si Clayton upang buksan ang pintuan ng kotse para kay Nicole, nang umiti at pumasok. Sumakay siya sa kotse at inutusan ang driver, drive. Tanong ni Nicole, sino ang dumating upang kunin si Yvette? Nakita mo ba ito? Tumango si Clayton. Sean Moore. Ang ekspresyon ni Nicole ay nagbago ng malaki, at malapit na siyang makalabas ng kotse. Tigilan mo ang kotse. Paano siya tatayo at panoorin si Yvette na tumalon sa apoy? Walang magawa si Clayton at maingat na hinawakan ang braso ni Nicole at hinatak sa kanyang kamay. Nicole, paano mo siya paalalahanan? Hindi mo ba alam kung ano ang nangyari sa kanila dati? Si Sean Moore ay nasaktan si Yvette ng napakasama, at mayroon pa rin siyang nerve na lumapit sa kanya. Inilabas ni Nicole ang kanyang galit kay Clayton. Malumanay nang umiti si Clayton at hindi nagalit. Iyon ang sariling pagpipilian ni Yvette na gawin. Dagdag pa, matagal na silang nakikipag-ugnay sa bawat isa. Namula si Nicole sa pagkabigla. Ipinaliwanag ni Clayton, nabigo ako sa kanila minsan sa bar noong kasama ko ang isang kliyente, pagkatapos ay nakita ko silang 2 beses ng higit pa sa club. Mas maaga, at paalalahanan ko lang siya. Wala namang sinabi si Nicole at nagyelo ng ilang segundo. Bakit hindi mo sinabi? Kinagat ni Clayton ang labi niya. Hindi ko alam na hindi niya sinabi sa iyo. Baka ayaw niyang malaman ng mga tao ang tungkol dito. Ayaw talaga ni Yvette na malaman ng sino man tungkol dito. Sa una, ang kanilang breakup ay sapat na masama, kaya paano pa sila magkakasama? Medyo nalilito si Nicole. Hindi niya maintindihan kung bakit wala namang sinabi si Yvette. Nakita ni Clayton na si Nicole ay nasa isang masamang kalagayan at huminto sandali. Hindi ka nagpahinga ng maayos buong gabi, di ba? Gusto mo bang bumalik at magpahinga sandali? Tumango si Nicole. Ipinadala siya ni Clayton sa pintuan at tinanggal ang kanyang Amerikana, gumagalaw ng mahusay. Bago makagawa si Nicole ng 2 hakbang sa loob, umakyat sa kanya si Clayton at hindi maiwasang yakapin siya mula sa likuran, pagkatapos ay malumanay na hinalikan ang kanyang buhok. Kabanata 1056. Sweetheart. Malalim at husky ni Clayton habang ginhawa niya si Nicole. Huwag kang magalit. Bakit hindi mo iniisip kung anong regalo ang nais mong ihanda para kay Kai? Regalo. Kasama niya si Miss Nixon, kaya ayaw mo bang batiin ang mga ito? Namula si Nicole habang tumitibok ang puso niya. Hindi pa ito sigurado. Ang saloobin ni Julie ay hindi maliwanag. Hindi malinaw kung ano ang iniisip ni Julie.
Tumawa si Clayton. Matapos ang pangyayaring ito, medyo tiyak. Napatingin sa kanya si Nicole. Paano ka sigurado? Gagawa ba tayo ng pusta? Tanong ni Nicole, tumaya sa ano. Ibinaba ni Clayton ang kanyang ulo upang tumingin kay Nicole na may ngiti. Kung talo ka, maaari ka bang magluto ng pagkain para sa akin ng personal? Natigilan si Nicole. Simple lang. Nag-shock si Clayton. Biglang nakaramdam si Nicole ng kaunting pagkakasala. Parang hindi niya nagawa ang simpleng kahilingan. Mula nang magkita sila hanggang ngayon, ginawan lamang ni Nicole si Clayton na isang mangkok ng sopas noong may lagnat siya. Tumanggo siya nang hindi man lang iniisip ito. Ito ay isang deal. Hinabol ni Kay si Julie nang matagal nang hindi nakakakuha ng tugon. Maaari ba itong sa oras na ito? Si Julie ay palaging naging mas makatuwiran. Tinapik ni Clayton ang isang strand ng buhok sa likuran ng tainga ni Nicole at tiningnan siya ng isang ngiti. Pumunta ka na. Tumanggo si Nicole at tiningnan ang oras. Tandaan na gisingin ako. Pumunta ulit ako sa ospital sa gabi. Nang makita na tumanggo si Clayton, humikab si Nicole at malugod na lumakad sa silid tulugan. Ang pagkapagod ng araw ay biglang lumubog. Nadama si Nicole matapos ang isang buong araw ng patuloy na takot. Sa sandaling tumama ang kanyang ulo sa unan, nakatulog siya. Nagising ulit si Nicole mula sa isang aroma. Sa isang labi, nadama ni Nicole na umuungol ang kanyang tiyan. Nagyelo siya nang marinig niya ang mga gamaan na paggalaw na nagmula sa kanyang kusina. Nagluto na ba si Clayton dito? Tahimik na lumakad si Nicole at tumingin sa matangkad. Lalaki na nakasuot ng katanji tanging itim na shirt. Ang kanyang banayad na pag-uugali ay may tingin sa isang marangal na asceticism. Ang kanyang mga paggalaw ay mabagal ngunit likido, at tila sinusuri niya ang recipe paminsan-minsan ay nagko-convert ng kanyang mga kilay sa malubhang pag-iisip. Sinadya din niyang magaan ang kanyang paggalaw. Si Clayton ay nakasuot din ng isang cute na apron na nagpahayag ng malaking kaibahan sa ilang sandali. Ang kanyang katawan ay tila kumikinang, na sinindihan ang kanyang buhay. Si Nicole ay pansamantalang dumbstruck. Tumayo lang siya doon hanggang sa naharang si Clayton mula sa ilaw. Tumingin siya sa kanya at ngumiti. Bakit ka bumangon? Bumalik si Nicole sa kanyang pandama. Sumagot lang siya na parang hindi niya narinig ang tanong niya. Tumahimik ang mga paggalaw ng kamay ni Clayton habang itinaas niya ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Sumilip ka ba sa akin doon? Agad na tinanggihan ni Nicole. Siyempre hindi. Ang lalaki ay curly ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Hindi mahalaga. Maaari kang sumilip o tumingin sa akin ng bukas. Ako ay sa iyo, kaya maaari kang tumingin sa akin subalit kung gusto mo. Tumalon ang puso ni Nicole. Bigla niyang naramdaman na nasusunog ang mukha niya. Si Clayton ay talagang isang seducer. Tumangala si Nicole at nakita na madilim ang langit. Nabalisa siya. Kailangan ko pa ring pumunta sa ospital. Si Clayton ay walang magawa na tumawag sa kanya. Si Miss Nixon ay pinalabas mula sa ospital ngayong hapon. Nagyelo si Nicole. Bakit palaging bumubuo ang mga bagay ng isang hakbang ng mas mabilis kaysa sa kanya? Hinugasan ni Clayton ang kanyang mga kamay, ibinuhos siya ng isang baso ng gatas, at lumakad upang ibigay sa kanya ang baso. Tumingin sa mga paksa ng trending. Alam ng buong bansa ang tungkol dito. Mas namangha pa si Nicole. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang telepono at tiningnan ang mga paksa ng trending. Ang nangungunang tatlong mga paksa ng trending ay ang mga sumusunod. Ang kasintahan ni Kai ay nakalantad. Kay Stanton at Julie Nixon. Si Kai ay hindi bakla. Kabanata 1057. Tretuhin ang pera tulad ng dumi. Nabigla si Nicole. Pinigilan niya ang kanyang pagtawa at nag-click sa mga paksa ng trending upang tumingin. Ito ay sa hapon ng maingat na pinangangalagaan ni Kai si Julie sa kanyang arm habang naglalakad sila palabas ng ospital at nakuhanan ng litrato. Sa larawan, ang dalawa sa kanila ay hindi nagsusuot ng mga maskara at salaming pang-araw. Malinaw na lumitaw ang mga ito sa publiko. Kalmado si Julie at malumanay na inilagay ang kanyang kamay sa braso ni Kai. Malinaw at malamig ang kanyang ekspresyon. Si Kai ay may hitsura ng pag-iingat. Ang heartbreak at proteksyon sa kanyang mga mata ay medyo nakasulat sa kanyang mukha. Ito ang superstar na si Kai na hindi lamang lumapit ang mga mortal. Ang dahilan kung bakit lumitaw ang salitang kasintahan na, nakita ng lahat ang singsing ng mag-asawa, na suot nila.
Para sa isang sandali, ang online na talakayan ay hindi mapigilan, at ang pangyayaring ito ay bumaril hanggang sa mga paksa ng trending. Ang mga server ay bumaba pa nga. 40 minuto, mamaya nang ang mga server ay naka-back up, hindi mabilang na mga komento ng netizens ang dumating. Si Kai ay kasal. Palagi kong naisip na bakla siya. Mas gugustuhin ko na siya ay bakla. Totoo na magkasama sina Kai at Julie. Libu-libong mga solong kababaihan ang sama-samang nawalan ng pag-ibig ngayon. Hindi nakakagulat na ang bagay kay Julie Nixon ay pinigilan ng mabilis. Sa palagay ko hindi nila inaasahan na si Julie ay maging babae ni Kai. Ano ang mayroon sa mga nudes na iyon? Kai, huwag kang manloko. Si Julie Nixon ay naka-frame. Nagpalabas pa ang pahayag ng pulisya. Si Roman ay isang bastos lamang. Hanggat masaya si Kai, susuportahan ka namin sa luha. Hindi ba si Kai ay karaniwang mayabang? Mukha siyang mapagpakumbaba dito na hindi pa natin nakita ang panig na ito sa kanya sa mga pelikula. Nakita ko talaga ang lahat ngayon. Nabigla si Nicole habang tinitingnan niya ang mga sumusunod na komento ng netizens. May mga halo-halong komento, ngunit wala sa mga bagay na mahalaga. Dahil si Kai ay nangahas na ilabas si Julie ng bukas, hindi siya mag-abala tungkol sa sinasabi ng iba. Bukod dito, kung si Julie ay nangahas na lumabas kasama si Kai, nangangahulugan ito na dapat niyang isipin ito. Tumawa si Nicole. Hindi ba ito masyadong bigla? Inilabas ni Clayton ang pinggan sa mesa at nagpunta upang paalalahanan siya. Kung hindi ka kumain sa lalong madaling panahon, ang pagkain ay magiging malamig. Mabilis na napunta si Nicole. Talagang magkasama sila ngayon. Paano mo ito hinulaan ng tumpak? Bago matulog si Nicole, gumawa si Clayton ng isang pusta sa kanya at nanalo ng ganyan. Nag-shock si Clayton. Magiliw ang mukha niya. Paano tatanggihan ng sinumang batang babae ang mga kondisyon ni Kai? Kahit na si Miss Nixon ay may mga alalahanin, pagkatapos ng sitwasyon sa buhay at kamatayan na ito, mag-iisip pa rin siya ng malinaw. Nakaramdam pa rin si Nicole. Iniisip niya kung dapat niyang imenansahe si Julie upang kumpirmahin. Inabot ni Clayton at kinuha ang telepono ni Nicole. Sinabi niya na may dotong boses, kumain muna tayo. Nagsim si Nicole at tumango. Mayroong 3 pinggan at isang sopas sa mesa, na kung saan ay napakapangkaraniwan. Ang pinya na sa gitna ay mukhang napakanakatutokso. Nag-flick ang kanyang titig. Ginagawa mo ba ang pinya na ito sa buong hapon? Kung hindi man, paano makagawa lamang si Clayton ng 3 pinggan sa isang hapon? Ang pinakakomplikadong ulam dito ay ang pinya pritong bigas. Kinagat ni Clayton ang labi niya. Well, tumagal ng 1 oras upang bilhin ang pinya, 1 oras upang alisan ng balat ito, at ang kasunod na proseso ay napakahirap. Seryosong iminungkahi ni Nicole, ngunit ang pag-order ng takeout ay tumatagal lamang ng 15 minuto. Tumingin si Clayton sa kanya na walang magawa. Maingat na tinubos ni Nicole ang sarili. Iniisip ko lang kung gaano kahalaga ang iyong oras, kaya huwag mo itong sayangin sa isang bagay na tulad nito. Masaya lang ako kung mag-order ka ng takeout para sa akin. Masaya siya mula sa ilalim ng kanyang puso. Napangiti ang malumanay na mata ni Clayton. Hindi ko naramdaman na nasayang ito. Bawat minuto na ginugol sa iyo ay nagpapasaya sa akin kaysa sa milyon-milyong kinikita ko. Tumahimik si Nicole. Mayroong talagang mga tao na gumagamot ng pera tulad ng dumi, at nakilala ko siya. Kabanata 1058. Magmadali at mag-hang up ngayon. Bilang isang babae na seryoso sa kanyang karera, nais ni Nicole na hikayatin si Clayton na maging kalmado sa kanyang damdamin. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, si Clayton ay hindi lamang kalmado na kasangkot ito kay Nicole, kaya hindi ito napakasama. Bukod dito, ang pakiramdam ng pagiging seryoso ay nadama ng napakaganda. Tumango si Nicole sa pag-iisip at ngumiti kay Clayton. Maaari kong may ugnay. Maaari kong may ugnay sa kung gaano siya kasaya. Ang kaligayahan at mabuting pakiramdam kapag gumawa ako ng milyon-milyong dolyar ay masyadong nakakahumaling. Nagyelo si Clayton, at lumalim ang kanyang ngiti. Tulad ng sasabihin niya sa isang bagay, ibinaba ni Nicole ang kanyang ulo at nagsimulang kumain. Nilamon niya ang kanyang mga salita. Maya-maya, maraming beses nang tumunog ang telepono ni Clayton. Ang gastos ng pagkaantala sa isang hapon ng trabaho ay upang unahin ang mga pinakakagiat na bagay.
Kaya, si Clayton ay walang pagpipilian kundi umalis muna. Ipinadala siya ni Nicole at natapos ang kanyang bahagi. Pagkatapos ay nagmadali siyang sinubukan na tawagan si Kai. Abala ang linya niya. Tumahimik si Nicole at tinawag si Julie. Nagkataon, abala rin ang kanyang linya. Nagpadala lang siya ng mensahe kay Julie. Totoo ba ito? Sa mas mababa sa kalahating minuto, ang tawag sa telepono ni Julie. Ang kanyang matalik na kaibigan ay talagang mas maaasahan kaysa sa kanyang sariling kapatid. Nakita mo ito? Tanong ni Julie. Tumawa si Nicole. Paano ko ito hindi makita? Kamusta? Ito ay masyadong biglaang. Ang iyong katawan ay hindi pa nakabawi. Sinabi ni Julie, pareho itong pareho kung magpahinga ako sa bahay, ngunit nais ko lamang na kunin ang pagkakataong ito upang malutas ang lahat, baka mabubuhay ako sa takot. Buhay sa takot. Hindi maintindihan ni Nicole si Julie. Ano ang dapat matakot? Nakita mo kung paano ang mga larawang iyon ay na-trauma sa akin. Kung ngayon o ilang taon na ang lumipas, hanggat nakalantad ang aking relasyon kay Kai, ang mga larawang iyon ay palaging kukunin bilang isang biro. Narinig ni Nicole na ang tinig ni Julie ay bumababa at nadama na napahamak sa sandaling-sandali. Agad siyang naintindihan. Jules, ang insidente ng larawan ay nalutas. Hindi mo ito kasalanan, kaya huwag sisihin ang iyong sarili sa bagay na ito. Alam ko, kung ito ay ibang tao, hindi ako magkakaroon ng pag-aalala, ngunit si Kai ay isang pampublikong figure, kaya ang aking iskandalo ay nasa ilalim ng mantsa sa kanyang imahe. Sumimangot si Nicole. Hindi niya inaasahan na ang pangyayaring ito ay sobrang traumatizing kay Julie. Jules, hindi mo na kailangang alagaan kung ano ang mga taong hindi mo alam na iniisip ka. Hanggat si Kai ay kasama mo, wala nang ibang bagay. May isang pagsabog ng malambot na pagtawa mula sa telepono. Ma'am, iyon ang sinabi ni Ko. Salamat, Nicole. Nais kong pasalamatan ka sa pagkuha sa aking malungkot na ikatlong kapatid. Kahit na anong mangyari, palagi akong nasa tabi mo. Halfway sa kanilang pag-uusap, natanggap ni Nicole ang mensahe ni Kai. Bakit hindi mo pa rin ibinababa? Matagal mo na siyang kinakausap. Magmadali at mag-hang up ngayon. Galit na galit si Nicole kaya siya ay nag-choke at lihim na igulong ang kanyang mga mata. Gayunpaman, maiintindihan din ni Nicole ang kaguluhan ni Kai sa wakas na maging mag-asawa kasama si Julie. Tumigil siya sa pakikipag-usap sa isang naaangkop na oras at ibinaba ang telepono. Masayang-masaya din si Nicole at hindi makapaghintay na matugunan silang dalawa upang maipahayag ang kanyang kaguluhan. Ang isa ay ang kanyang ikatlong kapatid na nagmamahal sa kanya mula nang siya ay ipinanganak, at ang isa pa ay ang kanyang matalik na kaibigan. Ito ay ang pinakakahangahangang bagay na natapos silang magkasama. Masayang nagpunta si Nicole upang ilagay sa isang maskara ng mukha nang biglang tumunog muli ang kanyang telepono. Naisip niya na ito ay Kai. Nang kunin niya ito at tumingin, ito ay si Yvette. Tumahimik sandali si Nicole. Siya ay nasa isang napakakomplikadong kalagayan, lalo na matapos niyang marinig ang sinabi ni Clayton sa kotse. Sina Yvette at Sean Moore ay magkasama ulit. Si Yvette ay malinaw na hindi ganoong tao, ngunit siya ang may kakayahang gumawa ng mga ganitong bagay upang salungatin ang mundo at malaya mula sa mga pamantayan sa lipunan. Kabanata 1059. Hindi kailanman magpakasal. Inisip ito ni Nicole ng ilang sandali, pinatuloy ang kanyang damdamin, at kinuha. Hello. Dumaan ang boses ni Yvette. Nicole, si Julie ba talaga kasama ni Kai ngayon? Tumawa si Nicole. Oo, hindi rin ako makapaniwala. Kaya tumawag lang ako upang kumpirmahin. Malaki ang tinig ni Yvette. Napakaganda. Mabuti na magkasama sila. Malinaw na gusto nila ang bawat isa, kaya bakit kailangan nilang maglagay ng maraming mga hadlang para sa kanilang sarili? Kinagat ni Nicole ang labi niya. Lumalim ang boses niya habang sinabi niya, ano ang tungkol sa iyo? Si Yvette ay nagyelo sa katahimikan. Hindi talaga ito mapigilan ni Nicole. Kung ito ay ibang tao, hindi rin mag-abala si Nicole na magtanong tungkol dito, ngunit iyon si Yvette. Hindi mahalaga kung ano, ayaw ni Nicole na masaktan muli si Yvette. Ang mga chismis na iyon ay masasaktan lang si Yvette. Tinanong ni Nicole, hindi ka rin ba naglalagay ng mga hadlang para sa iyong sarili? Pagkaraan ng mahabang panahon, ang boses ni Yvette ay sumakay. Alam mo ba ang lahat tungkol dito?
Siya ay blatantly dumating upang kunin ka, kaya mahirap na hindi malaman ang tungkol dito. Hindi ba sapat ang pag-uugali ni Sean Moore? Naisip ni Nicole. Tumahimik si Yvette. Kahit na mula sa gayong distansya, naramdaman ni Yvette ang pagkabalisa at pagkabigo ni Nicole. Alam ko rin na nakakatawa ito, ngunit hindi ko lang makontrol ang aking damdamin. Sa tuwing nakikita ko siya, hindi ko maiwasang makaramdam ng kalungkutan, ngunit kapag hindi ko siya nakikita, namimiss ko lang siya. Kinamumuhian ko siya, ngunit hindi ko maiwasang makaligtaan ang kagalakan na dinala niya sa akin. Ang tono ni Yvette ay mababa at malabo. Si Yvette, na karaniwang may kontrol sa kanyang damdamin, ay tumakbo kay Sean Moore, kahit na ang taong ito ay nagdala sa kanya ng isang whirlpool. Natahimik si Nicole at hindi nagsalita. Hindi niya maaaring hatulan ang damdamin ni Yvette, lalo na kapag si Yvette ay taos-puso tungkol sa mga damdaming iyon. Si Yvette ay naiiba kay Nicole. Bumalik nang magpasya si Nicole na iwanan si Eric Ferguson, kahit na ang kanyang puso ay asyan at nabigo, hindi pa rin niya maiwasang tingnan siya ng matagal. Ang kasalukuyang pakikibaka ni Yvette ay pareho sa likuran ni Nicole noon. Gayunpaman, hindi pinasimulan ni Nicole ang kanyang damdamin. Ayaw ni Nicole na masaktan para sa buhay, hindi sa banggitin, hindi siya magpakasawa sa kaunting pagkakasala at maging isang moth sa apoy muli. Si Nicole ay makatuwiran at mapagpas siya na sapat upang masira ito. Ito ang desisyon na ginawa ni Nicole, at ginawa ni Yvette ang kabaligtaran na pagpipilian. Sinundan ni Yvette ang kanyang puso upang mamit ang kanyang makasariling pagnanasa. Ito ay uri ng matapang. Yvette, dahil gumawa ka ng isang pagpipilian, dapat kang magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga kahihinatnan. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa iyong ina pati na rin ang pamilyang Sheldon sa likod ni Lance Sheldon. Mabait na pinaalalahanan ni Nicole si Yvette. Si Yvette ngayon ay nagkaroon ng pakikipag-ugnayan kay Lance Sheldon, na direktang makakaapekto sa kooperasyon at direksyon ng dalawang kumpanya. Talagang nag-isip ba si Yvette? Hindi maiwasang tumawa si Yvette. Alam ko. Naisip ko rin ito. Karamihan sa akin ay matalo ako ng aking ina. Tulad ng para sa pamilyang Sheldon, pupunta ako sa kanilang pintuan upang gumawa ng mga pagbabago. Pagkatapos ng lahat, marahil ay hindi gusto ni Lance Sheldon ang mga alyansa sa pag-aasawa. Tila nag-isip si Yvette. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga clenched na ngipin. Ang kanyang pagtataksil sa kasal ay isang kahihiyan sa akin, kaya hindi ko nais na magdala ng ganoong pangalan. Ito ang aking ilalim na linya. Si Yvette ay maaaring makasama si Sean, ngunit wala sa pag-aaklas ng kanyang emosyon. Gayunpaman, pagdating sa pag-aasawa, alam ni Yvette kung ano ang ibig sabihin nito: katapatan, pag-ibig, kagandahan, kabaitan, at iba pa. Wala sa mga katangiang ito o mas kaunti ang maaaring umiiral sa kanyang kasal kay Sean Moore. Ilang mga ito lamang ang lumihis mula sa mga pamantayan sa lipunan. Kabanata 1060. Ang mapagmataas na mistress. Sina Yvette at Sean ay dalawang labis na makasariling mga tao na magkasama. Nag-aalaga lamang sila sa kanilang emosyon at hindi pinansin ang naapektuhan ng network ng mga interes. Tumahimik si Nicole ng ilang segundo at nagbuntong hininga. Dahil napagpasyahan mo, nais ko ang lahat ng pinakamahusay. Si Yvette ay tila ganap na humakbang sa kanyang pagkahumaling kay Grant. Si Yvette ay nakaramdam lamang ng isang maliit na sama ng loob na hindi niya makuha si Grant noong bata pa siya, ngunit mas naramdaman niya ang mas panghihinayang. Handa siyang itago ang kanyang tunay na damdamin para sa kaligayahan ni Grant. Si Sean, sa kabilang banda, ay tulad ng isang gamot na nakakaakit sa kanya dahil mayroon siyang parehong antas ng enerhiya at nakakonekta sa kanyang kaluluwa. Handa na ni Yvette na sirain ang lahat ng mayroon siya para kay Sean at handang lumayo sa lahat upang makasama siya. Matapos silang maghang, tumayo si Yvette sa paikot-ikot na bahagi ng balkonahe na may isang napaka-nakaka-relax na ekspresyon. Hindi na niya kailangang gumastos ng labis na pagsisikap upang maitago ito. Nang lumingon siya, nakita niya ang madilim na mukha ni Sean na nakatitig sa kanya mula sa likuran. Madilim ang kanyang mga mata na may komplikadong emosyon na nakipag-ugnay sa kanila. Natigilan si Yvette at sinulyapan siya ng malabo. Siya ay casual na nag-walk. Ang kanyang amoy ng pagkakaroon lamang ng show earring ay napakakaakit-akit. Tapos ka na sa shower? Casually tinanong niya.
Bago siya makagawa ng dalawang hakbang, ang kanyang arm ay mabangis na hinawakan. Ang mga knuckles ni Sean ay natatangi at isang maliit na puti mula sa labis na lakas. Ang kanyang paghinga ay labis na mabigat. Sino ang kausap mo sa telepono? Ang mga mata ni Yvette ay medyo malamig habang nakatingin sa kanya at hinatak ang labi. Nicole. Ang titig ni Sean ay naayos sa kanya. Ano ang pinag-uusapan niyo ngayon? Tahimik na tumingin si Yvette sa kanya sandali. Bigla niyang kinagat ang kanyang mga labi sa isang maliwanag na ngiti na may isang pahiwatig ng pangungutya. Hindi mo ba ito narinig ngayon? Ang mga ugat sa noo ni Sean ay umbok. Ang mga emosyon sa kanyang madilim na mata ay marahas na lumusot. Hindi mo pinaplano na pakasalan ako. Iyon ang iyong ilalim na linya. Iyon ba ang lagi mong naisip? Ako ay hiwalay na, kaya maaari tayong magkasama ng bukas, at walang maglakas loob na sabihin ang isang bagay. Ano katakot? Sinadya ni Sean ang kanyang tinig upang pigilan ang kanyang galit. Itinaas ni Yvette ang isang kilay at malumanay na hinayla ang braso niya mula sa kanyang kamay. Hinaplos niya ang lugar kung saan siya pinched. Ang kanyang tono ay magaan at magiliw. Natatakot akong mapahiya ang aking sarili. Kung ikinasal si Yvette kay Sean, kung gayon siya ay magpakailanman ay makikilala bilang mistress. Walang nagmamalasakit kung ang ibig sabihin ni Yvette o hindi. Ang bawat tao'y titingnan siya ng iba at sandutin siya sa likuran. Tingnan, siya ay naging isang may bahay na sumisira sa mga pamilya ng ibang tao. Paano ang isang babaeng tulad nito ay mayroon pa ring mga guts na lumabas sa bukas? Hindi ka ba natatakot sa pagbabayad? Ang may bahay ay maaaring sa wakas ay tumayo ng matangkad sa sandaling siya ay isang legal na asawa. Si Yvette ay palaging lantaran at hindi kailanman nagmamalasakit sa kung ano ang naisip ng iba sa kanya, ngunit pinangalagaan niya ito. Natatakot siya na siya ay pintasan magpakailanman dahil siya ay nagkasala bilang sisingilan. Kahit na siya ay ginawang isang mistress, siya ay isang may bahay pa rin. Hindi kayang ipahiya ni Yvette ang sarili at ang kanyang pamilya. Nang marinig ni Sean ang sagot ni Yvette, ang kanyang mga mata ay umuurong. Ang kanyang mukha ay panahunan at glum. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay binuksan niya ang kanyang bibig ng may kahirapan. Nagawa ko na ang kaya ko. Talagang naramdaman niya na ang isang sandang ay sinaksak sa kanyang puso at malakas na baluktot ng ilang beses. Ang tumitibok na sakit na ginawa ang bawat butas sa kanyang katawan ay naramdaman ang sakit. Para kay Yvette, maaaring mahulog si Sean kasama ang pamilya ng kanyang asawa at mawala ang pakikipagtulungan sa Ferguson Corporation. Nilabanan ni Sean ang mabibigat na presyon at hindi naglabas ng kaunting hindi kasiya siya kay Yvette. Sinubukan niyang maghanap ng mga paraan upang bumalik sa kanya at humiling sa kanya na magkasama. Sa wakas ay sumang-ayon siya. Kapag naisip ni Sean na ang lahat ay maaaring itakda ng diretso, narinig niya ang kanyang pakikipag-usap sa puso kay Nicole.